Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2011 Longtan Tiger Den. Nakaon. Ang daan pabalik sa Imperial City noong 2011, pinatay ni Yefan ang higit sa 100 magagandang halimaw, masyadong marami ang hindi magagawa, napakadaling magdulot ng hinala. Hindi ko alam kung patay na si Emperor Mingde, maaari pa bang ipatupad itong planong kumita ng pera sa winter hunting. Sa pagpatay sa mga halimaw, tumulong pa ang pulang panda. Bagamat ito ay mukhang isang maliit na cub, maaari itong tumusok sa lalamunan ng ilang mga halimaw gamit ang isang paa, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Napagtanto ni Yefan na ang batang ito ay maliit lamang sa tangkad, ngunit ang kanyang lakas at bilis ay napakahusay. Hindi katakataka na ang Crocodile Dragon King sa kaharian ng Chansen ay hindi magaling sa paghuli nito. Sa daan, si Yefan at nakipag-chat sa pulang panda. Bata, may pangalan ka ba? Tanong ni Yefan. Ouch, sigaw ni Little Panda ng mahabang pila. Hindi mo dapat sinabi na ang walang talo na banal na general ay ang iyong pangalan, tama? Ngumisi si Yefan. Ay, save it. Ano bang pinagyayabang mo, buti na lang hindi tinuring na pas ang matabang katulad mo. Halika, sa aming bayan, sinasabi sa iyo ng lahat na umiwas, at ako, may ilan sa bahay. Si Luwu, na tinatawag lamang na Manto, matatawag mo itong Tang Yuan. Ito ba ay A. Dumpling, na may itim na lingga sa loob at puting kwarta sa labas, parehong itim at puti, bagay na bagay sa iyo. Ang maliit na itim na mata ng maliit na panda ay tumingin kay Yefan na may kain na hinala. Tila hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng isang lalaki. Walang pakialam si Yefan, ngumiti siya at sinabing, ayan, Tang Yuan ang tawag sa iyo. Ay, nagprotesta ang maliit na panda. Tang Yuan, gusto mo ba ang pangalang ito? Haha, Tang Yuan, Tang Yuan. Nagkunwari si Yefan na nalilito at patuloy na sumisigaw. Nang siya dumating sa isang lugar na hindi kalayuan sa imperial na lungsod, pinili ni Yefan na gamitin ang hangin para magmadali, tingnan mo mukhang anak ng Shenlong clan. Akala ko dahil sa pagkamatay ni Emperor Mingde, ang kapaligiran sa imperial na lungsod ay magiging napakalungkot o seryoso, ngunit pagpasok ko sa lungsod, nalaman kong parang walang nangyari. Tila ang Supreme Emperor Su Huixen ay ang Dinghai Shenzhen ng dakilang ekspedisyon, ang pagkamatay ni Emperor Mingde ay hindi mahalaga. Namiss ni Yefan ang kanyang asawa sa kanyang puso, at nagmamadaling bumalik sa Zhenbeiho Mansion. Pagpasok pa lang niya sa pinto, tuwang-tuwa ang mga katulong nang makita siya. Bumalik na si Little Marquis. Bumalik na ang concubine. Si Su Qingzhou, Ye Wanqing, Shui Bo, Ye Danqing at iba pa ay nagmamadaling lumabas. Asawa, bumalik ka na. Ang mukha ni Su Qingzhou ay haggard, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, at ibinagsak niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yefan. Kuya, bakit ka bumalik? Tinatakot mo ba kami hanggang mamatay? Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Balak ni nanay na bumalik ng maaga mula sa norte. Walang pakialam si Ye Wanqing, at niyakap ang kapatid. Isa-isa silang inaliw ni Yefan, nakaramdam ng pagkabalisa, kasalanan ko, walang signal ng mobile phone sa Twilight Forest. Nakakita ulit ako ng ilang halimaw, at gusto ko silang balikan at makipagpalitan ng pera, ngunit naantala ito ng isang araw. Nangangaso ka pa rin. Dumating si Bailey Jinch mula sa pamilya ni Bailey at sinabing hinahabol ka ng isang misteryosong mamamatay tao, akala naming lahat ikaw. Ikaw, halos mamatay na si Ye Wanqing sa galit. Napangiti si Yefan, ito. Ang mga mamamatay tao na ito ay pinatay ng ilang misteryosong master. Okay lang ako. Misteryosong master. Ito ba ay isang napakalakas na cultivator ng espada? Sinabi ni Bailey Jinch na siya ay nailigtas din ng isang misteryosong master na nag-awit ng isang espada mula sa hangin. Tanong ni Ye Danqing. Tumango si Yefan na may inosenteng tingin sa kanyang mukha, oo, naguguluhan din ako. Ano ang nangyari? Bakit ako nakakita ng mga senyales ng digmaan nang bumalik ako? Nako, munting Marquis, mahabang kwento ito. Nabalitaan ko na ang misteryosong nagtatanim ng espada ang may balak na pumatay sa kanyang kamahalan, ngunit hindi natin alam kung ano ang nangyari. Ilang beses nang nagpadala ang palasyo ng mga tao para magtanong tungkol sa iyong kaligtasan. Talagang sinira mo ang puso ng lahat sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang masamang magnanakaw, pero nang ahas akong patayin ka. Sa pagkakataong ito, tiyak na maglulunsad ng investigasyon ng aming pamilyang Shenlong. Isa ka na ngayong henyo sa clan. Galit na sabi ni Shui Bo. Sumimangot si Yefan. Hindi pa kaya lumalabas ang balita ng pagkamatay ng emperador? Kaya't tinanong niya, patayin ang iyong kamahalan. Kumusta ang iyong kamahalan? Ito, hindi natin malalaman, sabi ni Shui Bo. Master Consort, ang dapat mong ikabahala ay ang taong nasa harapan mo. Ang prinsesa ay nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan, hindi ako nagpapahinga sa nakalipas na 2 araw, nawalan ako ng malay ng 2 beses, malungkot na sabi ni Gu Qing, na nasa likuran, para sa Panginoon. Napabuntong hininga si Yefan, sa pagkakataong ito ay hindi na niya tinuruan ng leksyon si Gu Qing, abala siya.
Sinuportahan niya si Su Qingzhou at sinabing, hindi kasi ako nag-isip ng mabuti, prinsesa, ibabalik kita sa iyong silid upang magpahinga ng mabuti, kumain, at kung may sasabihin ka, sasabihin ko ito kapag gumaling ka na. Nanghina ako mula pagkabata, basta't ligtas na nakabalik ang asawa ko, hindi na mahalaga, bagamat sinabi iyon ni Su Qingzhou, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, halatang sinisisi si Ye Fan sa hindi niya hinahayaang mag-alala. Napangiti si Ye Fan. Si Ye Wanqing sa tabi niya ay bumulalas, oh. Kuya, bakit may maliit na puting alakdan sa iyong mga balikat? Kanina lang kita tiningnan at hindi ko napansin. Napagtanto din ng lahat sa sandaling ito na si Ye Fan ay may dalang maliit na alagang hayop. Talaga bang Baizu ang tawag sa batang ito? Tanong ni Ye Fan. Oo, ito ay isang napakabihirang high-level na halimaw. Kung ito ay nasa isang negosyo, maaari itong ibenta sa napakataas na presyo. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, ito na. Mas mahal pa kaysa sa mga anak ng Dragon Beast dahil kakaunti lang. Ang mga mata ni Ye Wanqing ay puno ng pagmamahal, kuya, maaari ko bang yakapin ito? Sinabi ni Ye Fangxin na ang hitsura ng produktong ito ay talagang sikat sa anumang mundo. Okay, nakilala ko, ito ang gusto kong kainin, may kapalaran kami, kaya ibinalik namin ito, oh. Ito ay tinatawag na Tang Yuan, sabi ni Ye Fan. Ang lahat ay agad na nagtaka kung ano ang mga dumpling, at nang ipaliwanag ito ni Ye Fanny, naunawaan nila, at naramdaman nila na bagaman ito ay nakakatawa, ito ay angkop. Bagamat hindi masyadong gusto ni Tang Yuan ang kanyang pangalan, hindi niya tatanggihan ang yakap ng lahat. Dahil sa tamad at tapat na tingin na ito, gustong-gusto siyang yakapin ni Su Qingzhou. Kahit na, si Guqing sa likuran ay mukhang sabik na sabik, ngunit nahihiyang sabihin ito. Sige, prinsesa, sa bahay natin ang mga dumplings mula ngayon, pwede mo nang hawakan kung kailan mo gusto, magpahinga muna tayo, tingnan mo mukha mo. Tutal. Sa wakas ay hinikayat ni Ye Fan si Su Qingzhou na magpahinga. Paglabas niya sa bakuran, hahanapin sana ni Ye Fan si Shuibo para magtanong tungkol sa paggalaw ng partikular na imperial na lungsod, ngunit narinig niya na may pumasok sa labas, at may dumating mula sa palasyo. Si Ye Fan ay naging mapagmatsyag saglit, ngunit sa labas ay dumating siya sa labas ng bulwagan ng mahinahon. Magalang na sinabi ng isa sa mga katulong, binabati kita sa ligtas na pagbabalik ni Ye Concubine. Matapos marinig ang tungkol dito, ang iyong kamahalan ay labis na nag-aalala, at nais niyang imbitahin si Ye Concubine sa palasyo. See you there. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Ye Fan, at tumaas ang kanyang puso. May bahid ng panlalamig, nagkunwari siyang nag-aalala at nagtanong, nabalitaan ko na may nakasalubong na asasin ang kamahalan. Okay ka lang. Salamat, Concubine Ye, para sa iyong pag-aalala. Ang iyong kamahalan at Hari Chi ay parehong ligtas at maayos, nakangiting sabi ng attendant. Biglang lumubog ang puso ni Ye Fan. Ligtas at maayos. Hindi kaya namatay si Emperor Mingde. Paano ito posible? Halatang pinatay ko siya. Maaaring ito ay pinatay ko siya, ay isang kapalit. Biglang naalala ni Ye Fan na nakita ni Su Huexan ang katawan ni Emperor Mingde, ang walang pakialam na ekspresyon na iyon. Damn it! Maaaring wala siyang pakialam sa kanyang anak, ngunit alam niya. Hindi iyon ang tunay na Emperador Ming. Dasheng Emperor, napakadali bang pumatay? Nalaman ni Ye Fan na tila pinasimple niya ang maharlikang pamilya. Ye Concubine. Anong problema mo? Mukhang kaina hinala ang attendant. Saglit na naantig ang ekspresyon ni Ye Fan, at ngumiti siya ng maluwag, ngayon lang ako nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng iyong kamahalan. Alam kong ayos lang ang kanyang kamahalan, at ako ay panatag na. Talagang mabait ang concubine mo, kung gayon, pasok ka sa palasyo kasama ang maliit. Sinipi ng attendant. Please, kumikibot ang puso ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, isa na talagang Tigers Den ng Longtan. Sana'y mas mabuting huwag nang ihayag ang mga bagay-bagay. Kabanata 2012 Shadow. Noong 2012. Sa sandaling bumalik si Ye Fan, kinuha siya ng kanyang mga katulong sa palasyo. Maraming lingkod ang lubos na nagmamalaki at nadama na ang kanilang munting prinsipe ay pinahahalagahan. Kapag lumaganap ang usaping ito, maraming maharlikang bata ang inaasahang mainggit, tutal, pinapaboran sila ng maharlikang pamilya. Ngunit si Ye Fan lamang mismo, papunta sa palasyo sakay ng kotse, ang puno ng lakas, at nagbabantay kung magkakaroon ng ambush. Buti na lang, nakilala ko si Tang Yuan at natagpuan ko si Long Jingkao para mabawi ang lakas ko, kung hindi, lalo akong mawawalan ng pag-asa. Sa isip ni Ye Fan, iniisip niya ang tungkol sa iba't ibang hakbang at iniisip ang lahat ng posibilidad sa daan. Ang pagpasok sa palasyo at pagsunod sa katulong sa pag-aaral ng imperial, walang panganib sa daan. Consort Ye, hinihintay ka na ng kamahalan sa bahay. Ito ay mabuti. Huminga ng malalim si Ye Fan at naglakad papunta sa study. Nakahanda na siya, kaya nang makita niya si Emperor Mingde na nakaupo sa likod ng mesa, hindi na siya nagpakita ng labis na pagtataka sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang profesional na killer background, si Ye Fan ay napakahusay din sa pag-arte. Kamahalan, hinahanap mo ba ako?
Napansin ni Ye Fan na si Emperor Mingde sa kanyang harapan ay eksaktong kapareho ng pinatay niya, kasama na ang kanyang cultivation. Nagdududa na ngayon si Ye Fan kung totoo ang cultivation ni Emperor Mingde, o kung gumamit ba siya ng espesyal na paraan para pagtakpan ng isang bagay. Ngumiti si Emperor Mingde at tumayo, "Ye consort, sa Twilight Forest, nabalitaan ko na ikaw ay nasa panganib at nawala, at lubos akong nalulugod na nakabalik ng ligtas. Salamat kamahalan sa iyong pagmamalasakit. Bagamat nakatagpo ako ng krisis, buti na lang at biglang lumitaw ang isang misteryosong eksperto at pinatay ang lahat ng tumutugi sa kanila. Masyado lang akong natakot na lumipat sa kagubatan, at pagkatapos ay gusto kong kumita ng pera, kaya bumalik ako pagkatapos pumatay ng ilang halimaw sa kagubatan, na tumagal ng ilang oras. Ngunit narinig ko na ang kanyang kamahalan ay pinaslang, at ako ay nalulugod na makitang ligtas at maayos ang kanyang kamahalan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Oh, talaga? Tanong ni Emperor Mingde na may singkit na mga mata, na parabang ang kanyang mga mata ay maaaring tumagos sa puso ni Ye Fan. Natarante si Ye Fan, bakit ito tinatanong ng kamahalan? Siyempre totoo, pamilya tayo. Natahimik sandali si Emperor Mingde, pagkatapos ay tumawa ng malakas, "Banibiro ka lang. Sabi nga, pamilya tayo, dapat tayong magmalasakit sa isa't isa." Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Emperor Mingde sa gilid ni Ye Fan, iniunat ang isang kamay, at ipinatong ito sa balikat ni Ye Fan. "Ye concubine, ano ang alam mo tungkol sa mahiwagang kultibador ng espada na iyon? Bakit ka tinutulungan ng taong iyon?" Nakahanda na si Ye Fan, tinatanong siya ng emperador habang gusto niyang suriing mabuti ang kanyang cultivation. Nakakalungkot lang na ang Sword Intent Golden Core ay ganap na naiiba sa ordinaryong True Essence. Parang mga radio wave na may iba't ibang frequency na hindi ma-detect ng mga tagalabas. Naramdaman lamang ni Emperor Ming na ang ordinaryong gintong elixir sa kanyang katawan, bagaman ito ay likido, ay hindi naiiba sa ordinaryong gininto ang elixir. Ang mga ordinaryong tao ay hindi dapat maniwala na ang eskrimidor na humarap kay Su Huexen ay talagang mayroon lamang cultivation base ng pil. Kalmado si Ye Fan at sumagot, "Kamahalan, hindi ko pa masyadong kilala, ngunit narinig ko na nailigtas din si Bailey Ginge. Baka ayaw lang ng taong yun sa mga humahabol. Nang makitang nakakaawa kaming dalawa, tulungan mo lang kami. Oh, kung gayon bakit hindi lamang ako pinapatay ng taong ito, kundi pati na rin si King Chi, mayroon ka bang anumang palatandaan?" "Kamahalan, ako mismo ay naguguluhan. Ni hindi ko nga alam kung sino ang mga pumatay sa akin. Paano ko malalaman ito? Bakit gagawin? Hindi mo ba ipinadala si Lord Tuyu para tingnan ito, at siya nga pala, tulungan mo akong suriin ito, sino ito? Gusto mo akong patayin?" Walang magawang sabi ni Ye Fan. Binitawan ni Emperor Mingde ang mga balikat ni Ye Fan, "Oo, paano mo malalaman ang napakalakas na Emperor-level swordsman cultivator? Ano? Emperor-level sword intent?" Agad na nagpakita ng pagtataka si Ye Fan, "Talaga? Hindi ko narinig ang tungkol dito. Napakalakas ng cultivator na iyon." Si Ye Fan ay palaging mapagbantay. Sa sandaling sinabi ni Emperor Mingde ang impormasyon na tila hindi kumakalat sa labas, mabilis siyang nagpakita ng sobrang gulat na ekspresyon. Kalmadong tumango si Emperor Mingde, gayon din, sa pagkakataong ito, nag-away ang Emperor Taishang at ang eskrimidor. Lalong nagulat ang ekspresyon ni Ye Fan, pumunta rin si Emperor Taishang. "No wonder pagbalik ko, nakakita ako ng away doon. Napakatrahedya ng battlefield. Hindi man lang nahuli ng swordsman na iyon si Emperor Taishang. Okay lang ba ang Emperor Taishang?" Maingat na binigyang pansin ni Emperor Mingde ang ekspresyon ni Ye Fan saglit, pagkatapos ay umiling, ang Emperor Taishang ang unang master ng Great Expedition, sa Great Desolate Continent. Bihirang makatagpo ng kalaban, kaya natural na ayos lang. Nako, mabuti naman, kung hindi ay magugulo ang mundo. Mukhang gamaan ang loob ni Ye Fan. Ngumiti si Emperor Mingde at sinabing, "Ayos ka lang, magiging kalmado na ako, maaari kang umalis." Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, "Kamahalan, pumunta ako rito, maaari kong itanong, kung may anumang gantimpala para sa winter hunt. Sinubukan kong pumatay ng higit sa 100 halimaw. Oh, ikaw Ye concubine, narinig ko kamakailan na ikaw ay labis na sakam sa pera, at kinuha mo ang palayaw na, mata ko na babae, hindi mo ba talaga pinababayaan ang anumang mga pagkakataon? Sa napakalaking insidente, iniisip mo pa rin ang reward para sa winter hunt." Nakangiting saway ni Emperor Mingde. Nagpout si Ye Fan, "Kung ganoon. Okay lang kung hindi ito gumana, pupunta ako sa Feihei business na nagbebenta nito sa ikatlong prinsipe." Ikanaway ni Emperor Mingde ang kanyang kamay, "Lumabas ka at sabihin sa attendant, dadalhin kanya para tingnan ang mga resulta, kung ikaw ang mauna, o may mataas na antas na halimaw, makukuha mo ang pera." "Hehe, salamat, kamahalan." Tumalikod si Ye Fan at lumabas ng Imperial Study na may masaya at nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang umalis si Ye Fan, naging malungkot ang ekspresyon ni Emperor Mingde. Mula sa kabilang pinto ng Imperial Study Room, may pumasok na tao, si King Chi iyon. "Kamahalan, itong batang ito. I think there's something wrong with him. He's not likang, but it's even weirder.
Sumimangot si Su Qi. Bumantong hininga si Emperor Mingde, sa tingin mo hindi ko ito mapapansin. Itong batang, magnanakaw. Kamahalan, sa katunayan, ngayon pa lang, maaari mong pilitin ang iyong mga kamay na subukan siya. Gaano man siya makatiis, imposibleng ipagsapalaran niya na masugitan mo siya, bulong ni Su Qi. Nilingaw ni Emperor Mingde ang kanyang ulo at sinabing may kakaibang ngiti, King Qi. Kung si Ye Fan talaga ang Emperor-level sword cultivator na iyon, hindi ba ako ang pinakamapanganib kung may gagawin ako sa kanya? Natigilan si King Qi, pagkatapos ay ngumiti, oo hindi ito naisip ng aking nakababatang kapatid, ito ay talagang mapanganib. Bakit hindi ka magpadala ng isang tao upang subukan siya? Umiling si Emperor Mingde, suriin, dapat mong suriin ito, at kailangan mong gawin ang lahat ng mabuti. Sabi ni tatay. Ngayon, kung ang taong ito ay hindi kumikilos, kung ginalaw niya siya ay nasa estado ng kulog, at hindi na siya bibigyan ng pagkakataon na kumagat pabalik. Katulad ngayon sa palasyo, kung susubukan mong malaman na isa siyang asasin, lalaban ka talaga, kahit siguradong papatayin siya ng maharlikang ama, natatakot ako dapat din tayo. Humanap ng pagkakataon na subukan siya, at pagkatapos ay humanap ng angkop na pagkakataon, lokasyon, at alisin siya. Tumango si King Qi, ang emperador at ang emperador pa rin ang nag-isip tungkol dito ng mabuti, kahit nakakaiba ang batang ito. Ngunit iniisip ng nakababatang kapatid na hindi mataas ang posibilidad na maging eskrimidor si Ye Fan, kung hindi, gaano karaming sekreto ang kailangan niyang itago. Ano? Ay ang pagpaplano ng pamilya ng Shenlong. Ito ay hindi lamang pumatay ng isang assassin, ito ay napakasimple. Sino ang nagsabing hindi? Ano? Lumingon si Emperor Ming, at nakangiting sinabi kay King Qi, Brother Xian, sa pagkakataong ito ay natakot ka rin. Sa isang kritikal na sandali, handa kang tumayo upang protektahan ako, at palagi akong nagtitiwala sa iyo ng walang kabuluhan. Medyo komplikado ang mga mata ni King Qi, at ikinulong niya ang kanyang mga kamay, Brother Huang, sa totoo lang. Hindi ko talaga akalain na anino mo yun. Nang mapatay ang kapalit ng anino, nadurog ang puso ng kapatid ko. Oh, talaga bang? Malungkot ka? Tanong ni Emperor Mingde na may malalim na ngiti. Chapter 2013 Mabilis na mag-isip ng paraan. Noong 2013, namutla ang mukha ni King Qi, at mabilis siyang lumuhad sa isang tuhod, kamahalan. Nagdududa ka ba sa katapatan ng iyong mga ministro? Ikaw at ako ay magkapatid sa parehong angkan na lumaki ng magkasama. Tignan mo, haha. Nagmamadaling tinulungan ni Emperor Mingde si Haring Qi gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikislap at sinabi, sa totoo lang, ikinalulungkot ko ang bagay na ito. Ito ay tiyak na magiging isang gulo. Sa makatuwid, noong bata pa si Emperor Taishang, lihim siyang pumili ng mga batang kapareho ng edad mula sa angkan at nagtanim ng mga pamalit sa anino. Hindi lamang siya lumaki sa akin, ngunit gumamit din siya ng mga lihim na pamamaraan upang magkaila ang kanyang sarili, at ang lahat ay nakipag-ugnayan ng sabay-sabay. Ang bagay na ito, ay isang pangunahing sekreto. Maliban sa Emperor Taishang at Xin, walang nakakaalam kung sino si Xin at kung sino ang kapalit. Ang pagpaslang na ito ay nagpapatunay lamang sa paglipat ng Emperor Taishang, na talagang tama. Nalaman ko, ano ang pagkakaiba ng shadow stand-in na iyon at ng iyong kapatid, sabi ni King Qi na may matigas na ngiti. Nagtanong si Emperor Mingde na may kakaibang mga mata, King Qi. Kung gayon ano sa palagay mo, si Xin na ba ngayon? Isang tunay na katawan. O anino? Saglit na natigilan si Haring Qi, nanginginig, napalunok, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, anino man ang tunay na katawan, gagawin ng mga ministro at nakababatang kapatid ang kanilang makakaya upang ipaglaban ang dakilang ekspedisyon at mamatay para sa kanyang kamahalan. Ha. Napuno ng tawa ni Emperor Ming ang buong pag-aaral ng imperial. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Ye Fan sa palasyo. No. Isa sa winter hunt, sa kanya talaga iyon, dahil ang ibang mga maharlikang bata ay natakot at lumikas na noong mga oras na iyon, at hindi sila nanghuhuli ng maraming halimaw. Sa daan-daang libong dolyar sa kanyang bulsa, nakuha ni Ye Fan ang gusto niya, at ang mga unang pondo para makabili ng mga panggamot na materyales para kay Su Qingzhou ay nakolekta lahat. Gayunpaman, hindi masyadong masaya si Ye Fan, dahil alam niyang hindi talaga siya ligtas. Ang maharlikang pamilya ay tiyak na magdududa pa rin sa kanya, at maaaring may ilang mga tukso at maging mga assassination sa follow-up. Sa kasalukuyan, walang labis na aksyon, ngunit ito ay hindi maginhawang gawin ito sa imperial na lungsod, o ito ay ipinakalat ng palihim. Kung nag-iisa ka, hindi mahalaga, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ka nag-iisa, at hindi ka maaaring lumayo. Ang lugar na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa lupa. Siya ay halos Diyos ng mundo. Mayroon siyang lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng network, at mas maginhawang gumawa ng maraming bagay. Eto, bagong dating lang siya. Ang lalong nagpahirap kay Ye Fan ay kung ilang stand-in mayroon si Emperor Mingde. Totoo ba ang nakita niya ngayon? Umiling si Ye Fan, walang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, maliban sa magsanay ng mas mahirap sa hinaharap. Pagkatapos tumakbo sa Feihei Commercial Bank at ibigay ang lahat ng pera, bumalik si Ye Fan sa tirahan ng Hao.
Sa sumunod na 2 araw, pumunta si Yefan sa library ng kolehiyo upang magbasa ng mga libro gaya ng nakasanayan, at nagsasanay sa labas sa gabi. Kaya lang mas maingat si Yefan kaysa dati, at mas lumayo pa siya. Napaka-komportable ng Tang Yuan sa Hao Mansion, marahil ito ay masyadong kaibig-ibig, sina Su Qingzhou, Ye Wanqing, at kahit isang grupo ng mga tagapaglingkod ay masaya na pinapakain ito ng lahat ng uri ng pagkain. Tinatanggap din ang mga dumplings. Araw-araw, bukod sa pagkain at pagtulog, ang mga araw ay katulad ng mga panda sa zoo. Tila na hanggat nakikita si Yefan araw-araw, ang mga dumpling ay wala nang gugustuhin. Sa loob ng 2 araw na bakasyon, abala si Yefan sa operasyon, nagbibigay ng mga follow-up na pagbisita sa ilang pasyente pagkatapos ng operasyon, at pagkatapos ay nagtuturo ng mga medikal na kasanayan sa klase. Ang lahat ay tila katulad ng dati, na parang hindi siya ang pinaslang, at nakipaglaban sa Emperador Taishang. Nitong mga nakaraang araw, ang tanging ikinagulat ni Yefan ay na minsang dumating si Bailey Jinch sa pinto. Ye Concubine, salamat sa iyong payo. Nagpadala ako ng mga bulaklak kay Huang Yinger, at tumingin siya sa akin ng 2 beses. Ngumiti pa siya. Nang makita ang nakangiting mukha ng malaking lalaki, naramdaman din ni Yefan ang coke, kaya tinapik niya ang balikat ng lalaki na ito at sinabing, ituloy mo, minsan wala akong pakialam sa iyo, huwag kang panghinaan ng loob, patak ng tubig. Si Bailey Jinch ay medyo naantig siya, at nagpakita ng kaunting paghanga, ang laking patak ng tubig at batong isusuot. Talagang talino si Ye Concubine. Napahiya si Yefan, paano niya mararamdaman na medyo binubuli niya ang isang simpleng bata. Lahat ng tao sa Hao Mansion ay hindi napigil ang matawa nang malaman nila na tinuruan talaga ni Yefan si Bailey Jinch kung paano habulin si Huang Yinger. Si Su Qingzhou ay nagbibiro ng privado, lumalabas na ang iyong asawa ay napakahusay na linlangan ang mga babae at linlangan ng gusto ang kanyang asawa. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, iniisip ang tungkol sa panlilinlang, ngunit hindi, ikaw, ang manlinlang. Palamig ng palamig ang panahon, at malapit nang matapos ang taon. Kinagabihan, bumalik si Yefan mula sa Xuanyuan Academy at papasok na sana nang makita niya ang isang medyo pamilyar na figure na naglalakad ng balisa sa labas ng tirahan ng Hao. Nang makita ng mga katulong ng Hao Mansion na bumalik si Yefan, nagmadali silang bumati sa kanya. Kasabay nito, nang makitang gumagala pa ang babae doon ay agad niya itong pinaalis. Umalis ka, umalis ka. Sinabihan ka ng lahat na umalis ka. Humihingi ka ba ng pambubugbog? Malakas na saway ng guard. Lumapit si Yefan at huminto, huwag mong gawin ito, kilala ko ang babaeng ito. Nang marinig ito ng 2 gwardya ay napaatras silang 2 na kinakabahan. Ikaw, ang babaeng iyon sa tindahan ng alahas, tama ba? Nakilala ni Yefan na ito ay si Ao Shuang. Namumula ang mga mata ni Ao Shuang, at may pulang marka sa kanyang mukha. Nang makita niya si Yefan, umiyak siya at lumuhad at sinabing, ako ito. Consort Ye, nakikilala mo pa ba ako? Oo, pumunta ka dito para gawin ito. Ano? Kakaibang tanong ni Yefan. Ako. Nandito ako para hanapin si Sister Gu Qing. Alam kong pumasok siya sa Zhenbei Hao Mansion pero ang mga bantay sa pinto ay hindi naniniwala sa akin at ayaw nilang ipaalam sa akin. Si Ao Shuang ay mukhang walang magawa. Tiningnan ni Yefan ang mga lumang damit sa kanyang katawan, at muli siyang napahiya. Normal lang na hindi siya pinansin ng mga guard. Pagkatapos ng lahat, si Gu Qing ay isang katulong lamang, at walang katayuan sa mansyon. Bumantong hininga si Yefan at sinabi sa guard, pumunta ka at tawagan si Gu Qing. Nakuha lang ng gwardya ang utos, at hindi nagtagal ay lumabas na si Gu Qing doon. Si Gu Qing, na nakadamit bilang isang kasambahay, ay nakita ang hitsura ni Ao Shuang, at agad na tumakbo ng may kaba at nagtanong, Shuanger. Ikaw, anong nangyayari sa iyo, Sister Qinger? Umiyak si Ao Shuang, hinawakan ang kanyang mga kamay, hinawakan niya ang braso ni Gu Qing at nag-aalalang sinabi, kapatid ko. Sinaktan ng kapatid ko ang anak ng lolo. Nahuli siya sa yaman. Dapat kang humanap ng paraan para iligtas siya. Ano? White, auhan kuya. Nataman niya si Luo Hongfei. Bakit? Si Luo Hongfei iyon ang nang-aasar sa akin itong mga nakaraang araw, sinundan ako sa bakuran, at pagkatapos ay naisip. Nag-iisip. Nagkataon lang na nagkita ang kapatid ko, at siya ay natalo ko siya. Napaluha si Ao Shuang. Biglang naunawaan ni Gu Qing, huwag kang mag-alala. Hindi ba si Kuya Auhan ang unang henyo ng Dasheng Public School? Punta tayo sa Dinkong. Siguradong paprotektahan siya ni Dinkong. Umiling si Ao Shuang at nabulunan, nagpunta si Pangulong Kong upang bisitahin ang isang matandang kaibigan sa Heavenly Bliss sa 36 na kuweba. Pagkatapos ay nang-ahas si Luo Hongfei na hanapin siya pagkatapos magtanong. Ako. Hindi ko na talaga alam kung sino pa ang hahanapin, kaya maaari lang akong pumunta sa iyo, Sister Qinger. Tulong. Sister Qinger, mangyaring mag-isip ng paraan. Ako, si Gu Qing ay nasa kawalan, mukhang balisa at walang magawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi niya maiwasang tumingin kay Yefan na nasa gilid. Kabanata 2014 na pangkalahatang tungkulin. Noong 2014, si Yefan ay nakikinig sa kung ano ang nangyayari sa tabi niya.
Nang makita si Guqing na nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang sabihin ng hindi maipaliwanag, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Hindi ako opisyal, kaya wala akong pakialam dito. Napakaganda ng iniisip ng babaeng ito, ha? Malinaw niyang itinatago ang kanyang lakas, at mayroon ding relasyon sa prinsipe. Kung talagang nagmamalasakit siya kay Auhan, bakit hindi niya iligtas ang sarili niya? Hindi napigilan ni Ye Fan ang maging mahinahon kamakailan, at ayaw niyang makisali sa napakaraming bagay, baka siya ay mahuli ng maharlikang pamilya at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. At saka, wala naman talaga siyang posisyon o dahilan para tumulong. Hindi siya kamag-anak, at hindi siya taong nasa kapangyarihan. Walang paraan upang harapin ang mga bagay tulad ng hatol ng yaman. Bukod dito, itong Luo Hongfei ay hindi peke, at si Auhan ay hindi rin peke, kung paano ito pinangangasiwaan ng yaman, bakit kailangan niyang pumunta sa magulong tubig. Kumunot ang noo ni Guqing, consort, hindi mo alam, si Auhan ang panganay na kapatid na lalaki ang unang henyo ng Dasheng School, at nabuhay na siya ng kalahating hakbang. Isa siya sa 10 makalangit na hari at isang alagad na personal na nilinang ni Din Kung Suo, kaya siya ay may malaking kapangyarihan. Ito ay hindi karaniwan. Sa ganoong lakas, tiyak na mapapapasok siya sa Holy Emperor's Academy sa susunod na taon, at magkakaroon siya ng pambihirang posisyon sa hinaharap. Malamang, pagkatapos malaman ng mga tao sa yaman ang pagkakakilanlan ng panganay na kapatid ni Auhan, hindi na sila magiging masyadong malupit. Mabuti naman, ibig sabihin magiging okay siya, papasok na ako. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, nagbabalak na dumiretso pabalik sa mansyon. Mabilis na nakahabol si Guqing ng 2 pang hakbang, consort. Sandali lang. Bagaman malamang naligtas na makadaan si Kuya Auhan sa hangganan, siya ay anak ng tiyuhin ng bansa, at isa sa 4 na bayani ng langit. Ito ay hindi tungkol sa yaman. Ang iyong Panginoon ay arbitraryong maghusga, ngunit kung sakaling magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan at magkamali, imposibleng sabihin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang batang prinsipe at kamag-anak ng maharlikang pamilya. Sa madaling salita, tiyak na pakikinggan ito ng mga tao sa yaman. Nagpakita si Ye Fan ng malungkot na hitsura sa kanyang mukha, nakasimangot at sinabing, Guqing. Ano sa palagay mo? Siya ang iyong mabuting kaibigan. Kuya. O isa sa inyo. Nandito si ate para humingi ng tulong sayo, tinuro mo ako, may utang ba ako sayo? Ako. Namula si Guqing sa galit, ang kanyang puso ay pabago-bago, kinakagat ang mga ngipin ng silver, ngunit hindi alam kung paano pasinungalingan. Hindi siya nagkaimik, at patuloy na pinapagalitan si Ye Fan dahil sa pagiging mahina, walang kakayahan, walang simpatiya, at duwag na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Hindi naman nagpanik si Ye Fan nang makita niya ang galit na tingin ng babae. Ang bagay na ito, kahit na umabot sa mga tainga ng prinsipe, ay ganap na maayos. Pagkatapos ng lahat, ayaw ng prinsipe ng korona na magkaroon ng ibang lalaki si Guqing sa kanyang puso, kaya mas mabuti kung walang makakaligtas sa Auhan na iyon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Oshuang na walang magagawa si Guqing, at agad na lumuhad sa harap ni Ye Fan, Ye consort. You, save my brother. Please save my brother. Napabuntong hininga si Ye Fan kay Tun, kahit na handa siyang tumulong sa iba, hindi siya masamang tao. Kung nakialam man siya sa bagay na ito, masyado siyang maluwag. Sa mundong ito, hindi Ye ang kanyang apelyido. Kung ang iyong kapatid ay napakatalino, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Ito ay talagang hindi komportable para sa akin na makialam. Napakaraming tao na may mataas na posisyon sa Imperial City, kaya hindi ako mabibilang. Sabi ni Ye Fan, at dir-diretsyong naglakad papunta sa mansyon. Si Ao Shuang ay mukhang naliligaw, ngunit ang batang babae ay tila naiintindihan na talagang hindi makatwiran na hilingin kay Ye Fan na tumulong sa bagay na ito. Si Guqing, na nasa likuran, ay binigyan ng malamig at malalim na tingin kay Ye Fan, at inabot upang tulungang tumayo si Ao Shuang. Shuanger, tanungin kita, gaano kalubha ang natama ni na Kuya Auhan at Luo Hongfei? Malubhang nasugatan ba si Luo Hongfei? Pinunasan ni Ao Shuang ang kanyang mga luha at sinabing, ginalaw ni Kuya ang kanyang tunay na lakas at binali ang mga tadyang ni Luo Hongfei. Nadala. Ano? Grabe naman. Lumubog ang puso ni Guqing, at nag-alala siya, ang pinakabawal sa mga labanan sa imperial na lungsod ay ang pagbabago ng cultivation base ng walang pinipili. Si Kuya Auhan ay may kalahating hakbang na kahabaan ng buhay. Ginamit ng mga cultivator sa ibaba ng Heavenly Venerate sa itaas ng mga plastik na espiritu ang kanilang cultivation base upang lumaban sa labas ng arena ng walang pahintulot. Kung ang sitwasyon ay malubha, ang cultivation bases ay aalisin sa pinakamagaan. Nagmamadaling inalalayan ni Guqing ang babae, Shuanger. Huwag kang matakot. Mabait sa akin ang pamilya mong Ao, at tiyak na hahanap ako ng paraan para iligtas ang kapatid ni Auhan. Sister Chinger. Please, dapat isipin mo may mga paraan para matulungan ang panganay na kapatid. Isa lang akong pailay na hindi marunong magtanim, ngunit ang panganay na kapatid ay may magandang kinabukasan. Masyado akong gustong protektahan ni Kuya, at ate, alam mo, pinakaayaw niya ang mga mapaglarong maharlikang batang ito, kaya hindi niya ito makontrol, humihikbi si Frost.
Tumango si Gu Qing, alam ko. Naiintindihan ko na kayong magkakapatid ay nakaligtas mula sa ligaw, at hanggang sa imperial na lungsod upang umasa sa isa't isa, ang inyong mga damdamin ay dapat nalampasan ng buhay at kamatayan. Pupunta ako sa prinsesa at hahanap ng paraan para mahikayat. Prinsesa. Kung handang tumulong ang panganay na prinsesa, maaaring may pagkakataon. Mabilis na tumango si Ao Shuang at pinanood si Gu Qing na tumakbo pabalik sa tirahan ng Hao. Nagmamadaling tinungo ni Gu Qing ang silid ni Su Qingzhou, ngunit nalaman niyang naroon din si Ye Fan. Tingnan mo, prinsesa, ang sabi ko lang, hindi siya susuko. Tiyak na darating siya para magmakaawa sa iyo, natatawang sabi ni Ye Fan. Tiniis ni Gu Qing ang kanyang galit at lumuhod, prinsesa. Minsan nang tumulong ang pamilya ni Kuya Aohan sa pamilya ni Qinger sa ligaw. Kung wala sila, matagal nang namatay si Qinger. Ngayong may problema si Kuya Aohan, hiniling din niya ang prinsesa na tulungan siyang iligtas siya. Aohan, panganay na kapatid, gagantihan ni Qinger ang kabaitan ng prinsesa sa pamamagitan ng pagiging baka at kabayo. Pinag-isipan ni Su Qingzhou si Gu Qing, at sinabing, naiintindihan ni Bengang na gusto mong suklian ang iyong kabaitan, ngunit si Bengang isa lang siyang may asawang prinsesa, at wala siyang kapangyarihan na makialam sa paghawak ng yaman sa kaso. Kung hindi, matutulungan ka ng palasyong ito na makipag-ugnayan sa prinsipe. Tingnan natin kung handang tumulong ang prinsipe. Biglang umiling si Gu Qing, hindi. Hindi ako nangangahas na abalahin ang Crown Prince sa bagay na ito. Oh, ano ang dapat kong gawin, wala talagang kakayahan si Bengang. Sabi ni Su Qingzhou na may problema sa mukha. Lumipat ang mga mata ni Gu Qing, kinagat ang kanyang mga ngipin, diretsyong yumuko, at iniyuko ang kanyang ulo sa lupa. Nakikiusap ako sa prinsesa. Gagawin ni Qinger ang lahat para mabayaran ang malaking kabaitan ng prinsesa. Kumikislap ang matingkad na mga mata ni Su Qingzhou, tumingin siya kay Gu Qing na halos nasa lupa, nag-isip tungkol dito, at sinabing, lumabas ka muna. Maghintay sa labas ng courtyard, at ang palasyong ito ay makikipag-usap sa concubine. May kumislap na pag-asa sa mga mata ni Gu Qing, at nagmamadali siyang umatras palabas at isinara ang pinto. Pagkaalis ni Gu Qing sa bakuran, sumimangot si Ye Fan at sinabing, Xiaoshu, ayaw mo ba talagang tulungan siya? Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou, asawa, kilala mo ba kung sino ang nagal inang nitong Aohan? Ito ba? Narinig kong sinabi ni Gu Qing na si Kung Zuo, ang dean ng Dasheng Public School at isa sa 10 makalangit na hari. Tanong ni Ye Fan. Tumango si Su Qingzhou at sinabing, oo, ang Kung Zuo na ito ay hindi isang ordinaryong karakter. Kung kaya mo itong panghawakan sa pagkakataong ito at iligtas itong si Aohan, asawa, maaari kang kumita ng malaki. Kabanata 2015 Minsan sa isang buhay. 2015. Hey! Napabuntong hininga si Ye Fan at tiningnan ng mabuti ang babaeng nasa harapan niya, bakit ako nakaamoy ng conspiracy, ikaw ba talaga ang aking kaibig-ibig na munting Snow Princess? Kamakailan, si Ye Fan ay naging mas at higit sa tingin ko, bakit parang hindi ganoon kadali si Su Qingzhou sa mundong ito. Ngunit sa totoo lang, kung talagang walang tokanan si Su Qingzhou, imposibleng mabuhay siya sa madilim at taksil na palasyo. Kasama ang misteryosong senior brother at master, ipinapakita nito na napakaraming sikreto talaga ng babaeng ito sa kanyang puso. Asawa, ano ang iniisip mo? Baka ito ay isang pagsasabuatan. Kahit na ito ay isang pagsasabuatan, ito ay nakatutok sa iba, at ang babae ay lahat para sa kapakanan ng asawa. Bahagyang nagpout si Su Qingzhou. Haha, okay, sabihin mo sa akin, paanong hindi pangkaraniwan itong Kung Zuo? Tumawa si Ye Fan. Noon lamang tumango si Su Qingzhou at nagsabi, si Pangulong Kung Zuo ay mula sa isang tunay na karaniwang tao, ngunit sa panahon ng paghahari ni Emperor Taishang, hindi lamang siya nagal inang sa kaharian ng isang makalangit na hari, ngunit sumamba rin sa punong ministro. Bagamat siya ay isang karaniwang tao, ngunit dahil sa kanyang mataas na lakas, at ang kanyang natatanging kakayahan na pamahalaan ng bansa, ang pinili at ang mga maharlika ng angkan ay iginagalang lahat siya. Sa panahon na si Pangulong Kung Zuo ang punong ministro, ang mga mahuhusay na tao sa mga karaniwang tao ay binigyan ng maraming pagkakataon na magamit muli, na naging dahilan din ng mga anak ng mga maharlika. Pagpapalakas ng pag-aaral ng kinakabahan. Ito. Direktang nakaapekto na sa panahon ng paghahari ng Emperador Taishang, mayroong maraming mga talento, at si Dasheng ay nagpasimula ng isang maunlad na panahon. Gayunpaman, nang ang prestihiyo ng punong ministro na si Kung Zuo ay umabot sa pinakamataas, lalo siyang naging hindi komportable sa kapangyarihan ng pinili at ng angkan. Ang pakikipaglaban, pagwawalang bahala sa pangkalahatang sitwasyon ng bansa at panloob na alitan. Sa huli, pinagalitan ng dynasty ang 12-dosenang opisyal ng sibil at militar, na nagdulot ng galit ng publiko, at pagkatapos ay pinababa si Kung Zuo ng Supreme Emperor, at pagkatapos ay nagbitiw siya sa kanyang sarili. Kumunot ang noo ni Ye Fan, sinasadya niya. Tama ba? Natatakot ka ba sa mataas na kapangyarihan at mabigla ang master? Naghahanap ng pagkakataong bumaba sa pwesto.
Ang pagkakakilanlan ng babae na ito ay hindi alam, ngunit ang Emperor Taishang ay labis na pinahahalagahan si Kung Suo na, bago ang kanyang ama ay umakyat sa trono, ang Emperador Taishang ay nagpunta upang espesyal na anyayahan si Kung Suo, umaasa na siya ay maaaring maging auxiliary minister. Gayunpaman, Kung Suo lamang ang dahilan ng pagnanais na magturo sa Dasheng Public School ay hindi ako bumalik sa korte. Maglakas loob na tanggihan ang imbitasyon ng makapangyarihang emperador na si Mingju sa banal na kaharian. Ito mismo ay isang pambihirang lakas ng loob at kapital, mahigpit na sabi ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, tama ka. May kakayahan ka nga. Alam niya ang lakas ni Su Wexen. Ang Haring Qi na iyon ay isa ring makalangit na hari, ngunit sa harap ni Su Wexen, nanginginig siya. Kaya, may dalawang brush ang Kung Suo na iyon. Ang punto ay kahit na nagbitiw na si Kung Suo, marami sa mga sibilyang talento na pinili niya para makapasok sa korte ay humawak na ngayon ng mahahalagang posisyon. Ngayon, hindi bababa sa 30% ng mga matataas na opisyal sa itaas ng ikatlong ranggo ng Great Expedition ay mula sa mga sibilyan. Ang mga taong ito, taon-taon bibisitahin nila si Kung Suo. Sa loob ng ilang dekada. Para sa mga opisyal ng sibilyan, si Kung Suo ang kanilang espiritual na pinuno, sila ay mga disipulo ni Kung Suo, at maging mga mananampalataya. Kumikislap ang mga mata ni Su Qingzhou, ang auhan na iyon ay ibinalik ni Kung Suo noong naglalakbay siya sa ilang. Ito raw ay ang kanyang hindi kilalang saradong disipulo. Si auhan mismo ay may sagradong katawan ng misteryosong elemento, ang sukdulang kakayahan ng isang karaniwang tao. At mayroong kapangyarihan ni Kung Suo, marahil sa hinaharap, ay dapat na numero 1 tao. Maraming tao ang nag-iisip na si Kung Suo ay walang anak at walang anak na babae, ngunit talagang tinuturing niya si auhan bilang kanyang kahalili. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, Ma'am. Ang dami mo nang sinabi, hindi ba't higit na patunay na dapat maging maayos ang auhan na ito? Napakaraming alagad ni Kung Suo, pumunta ka lang sa ilang matataas na opisyal at humingi ng awa, hindi mo ba ililigtas si auhan? Umiling si Su Qingzhou, mahina niyang sinabi na may kaunting malalim na kahulugan sa kanyang mga mata, asawa, nakita mo lang ang unang punto. Pag-isipan mong mabuti, ganoon ba talaga? Saglit na nag-isip si Ye Fan, biglang natauhan, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay, oo. Dahil malinaw na bati si Kung Suo, hindi niya kayang pagtakpan ang sarili niyang disipulo. Ngumiti si Su Qingzhou at tumango, oo, sa pagkakataong ito si auhan. Kung sinubukan ni Kung Suo at ng kanyang mga alagad na magtago, nangangahulugan ito na si Kung Suo mismo ay naging taong kinasusuklaman niya, ang mga umaabuso sa kapangyarihan upang matugunan ang kanilang sariling mga pagnanasa. So said na kahit na si Din Kung Suo ay nasa Imperial City, natatakot akong hindi siya makialam, at hayaan ang yaman na pangasiwaan ito nang walang kinikilingan. Kahit na ayaw niyang isuko ang alagad na ito, hindi niya masisira ang pananampalataya sa puso ng napakaraming sibilyan. Napakamot ng ulo si Ye Fan. Na may damdaming nagsabi, nako. Pagkatapos makinig sa pagsusuri ng aking munting snow baby, nalaman kong hindi madali ang bagay na ito. Prinsesa, ang ibig mong sabihin, hayaan mong iligtas ko si auhan, at pagkatapos ay hayaan ang mga karaniwang tao ng angkan ni Kung Suo, tandaan mo ako, na malampasan ang relasyong ito. Tumango si Su Qingzhou, sa totoo lang, talagang swerte ang pagkakataong ito. Kung tinanong kami ni Gu Qing at O Shuang, maaari tayong magpatuloy. Kung hindi, paanong ang isang tulad ni Kung Suo ay magkakasundo at tanggapin ang pag-ibig na ito? Pero, ayokong maging opisyal, at wala akong pakialam sa ganitong uri ng mga koneksyon, ito ay masyadong magulo, Ye Fan pouted. Ang kulang sa kanya ay hindi isang network ng mga makalangit na hari, ang kailangan niya ay isang banal na kaharian. Hari. Ito ay isang bagay na maaaring patayin sa isang espada. Asawa. May mga bagay na hindi mapapasya kung ano ang gusto mo o ayaw mo. Ang iyong background at ang akin ay nakatakdang magpasya ng maraming kapalaran, at hindi ka makakatakas. Ang asawa ay nagpapakita ng higit pang mga talento ngayon, ngunit ang mga tao ay sikat. Maraming tama at mali. Ang mas naiinggit ka, mas kailangan mo ng mga personal na koneksyon at suporta ng mga puwersa. Kung ikaw magkaroon ng magandang relasyon kina Kung Suo at auhan, mananalo ka sa daan-daang opisyal ng sibilyan. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng think time, maging concubine ka lang at magmakaawa sa iyong asawa, huwag kang masyadong magulo, subukan mo lang minsan, okay. Tiningnan ni Ye Fan ang babae na may wish husband na si Jackie Chan, at ngumiti ng mapait, Xiao Shu, sa tingin mo ba wala akong status? Sana ako ay isang napakaranggal na ministro, mas mataas ang katayuan mas mabuti. Hindi. Asawa, huwag kang magkamali, walang pakialam ang babae kung ano ang katayuan ng asawa. Tahimik na sinabi ni Su Qingzhou, umaasa lamang ang babae na sa hinaharap. Kapag nawala ang babae, ang asawa ay magkakaroon din ng sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili, maging maayos, maging ligtas, at huwag mabuli. Natigilan si Ye Fan, ang babaeng ito ay talagang naghahanda para sa kung ano ang nasa likod niya. Babae tanga, ano ba yung pinagsasabi mo? Di ba maraming beses ko nang sinabi sa'yo? Gagamutin kita.
Dahil marami kang matutulungan sa pagkalkula, hindi ko hahayaang mamatay ka. Gusto kitang makasama habang buhay. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga pagsasabuatan at panlilinlang sa harap ko, tulungan mo akong gumawa ng mga plano. Sabi ni Ye Fan, mahigpit na niyakap ang babae, at hindi masabi ang hindi komportableng pakiramdam sa kanyang puso. Sumandal si Su Qingzhou sa mga bisig ng lalaki, ang kanyang mga mata ay namumula, at sinabi niyang may katuwaan, asawa. Kung gayon maaari mong ay pangako ang iyong asawa. Sa iyo, hindi talaga kayang bigwan ni Ye Fan si Su Qingzhou, kung tutuusin ay napakaasikaso niya at labis na nag-iisip para sa kanya. Kung tungkol sa kung sino ang sasaktan at kung anong problema ang idinulot nila, si Ye Fan ay masyadong tamad na alalahanin ang mga bagay na ito para sa kapakanan ni Su Qingzhou. Well, napakabait ng asawa ko. Anong maganda, paano ka? Pero, hindi ako related sa auhan na yan, so what should I say? Wala akong kapangyarihang iyon, nilabag nila ang batas, pindutin ang legal na paglilitis ay hindi mapipigilan, nanlumo si Ye Fan. Casual na ngumiti si Su Qingzhou, huwag kang mag-alala, asawa ko. Naisip ko na ang iyong concubine para sa iyo. Kailangan mo lang. Sumandal ang babae sa tenga ni Ye Fan at bumulong. Kabanata 2016 na totoo ba o mali? Matapos makinig sa plano ni Su Qingzhou noong 2016. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot, ang kanyang mga mata ay komplikado at sinabi niya, Xiao Shu, dati kang nasa palasyo at nanatili sa bahay, paano mo pa malalaman ang napakaraming bagay? Kalmadong ngumiti si Su Qingzhou, asawa, dahil walang magawa ang aking asawa araw-araw kaya may oras akong unawain ang mga bagay na ito. Bukod dito, maraming bagay ang malalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Alam din ni Ye Fan na wala siyang may tanong, ngunit sinabi niya na masakit ang ulo, kung gayon, ako pa rin, tumawag. Sa aking biyenan. Sinabi ni Su Qingzhou, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa bagay na ito. Oo, dahil kapaki-pakinabang din ito kay Zhenbei Hufu. Ngumiti si Ye Fan at tumango, hindi talaga siya sanay na tawagin si Ye Wangto ng ama. Upang maging makatwiran, kung hihilingin sa kanya na kilalanin ang isang tao na hindi kailanman nakatatakpan bilang kanyang ama, ang kabilang partido ay nasa kaharian lamang ng hari, at siya ay natural na malungkot. Asawa, dapat mong tandaan na kapag nasa harap ka ni Qinger, dapat kang kumilos ng may pag-aalinlangan, at huwag hayaang isipin niya at ng mga kapatid na lalaki at babae na auhan kung gaano kadali ang bagay na ito, paalala ni Su Qingzhou. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kinurot ang maselang mukha ng babae, ano ang iniisip mo buong araw? Ibinuga ni Su Qingzhou ang kanyang bibig, natural, iniisip ng aking asawa kung paano tutulungan ang aking asawa sa buong araw. Napabuntong hininga si Ye Fan at umiling-iling na may ngiti. Sa katunayan, maraming mga bagay ang hindi inaasahan sa kanya, ngunit hindi niya nais na mag-aksaya ng enerhiya sa mga bagay na ito. Para kay Ye Fan, hindi siya gaanong binibigyang pansin ng mga power struggle at power background sa mundong ito. Ang kanyang pangunahing layunin ay pagalingin si Su Qingzhou at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang sariling paglilinang. Kung tungkol sa intriga ng ibang tao, wala siyang pakialam. Gayunpaman, hindi maintindihan ng iba ang sinabi niya, at mas mag-aalala si Su Qingzhou. Sa makatuwid, maaari lamang makipagtulungan ng maayos si Ye Fan. Dahil umaasa ang babae na makakaipon siya ng mga koneksyon, kaya niyang gawin ang gusto niya. Susunod, nalaman ni Ye Fan ang contact information ni Ye Wangto at nakipag-ugnayan sa ama ng mundong ito sa unang pagkakataon. Napakaseryoso ng tono ni Ye Wangto, at hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Hiniling niya kay Ye Fan na diretso sa punto at ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, dalawang salita ang sinabi ni Ye Wangto, tama. Pagkatapos, binaba ang telepono. Inisip ni Ye Fan na medyo prangka ang taong ito, ngunit talagang nahulaan ito ni Su Qingzhou, at umaasa rin si Ye Wangto na manalo sa mga puwersang sibilyan na pinamumunuan ni Kung Zuo. Pagdating sa labas ng gate ng courtyard, pabalik-balik na naglalakad si Gu Qing na may hindi mapakali na ekspresyon sa kanyang mukha, at makikita na tunay ang pag-aalala ng babae para kay Auhan. Consort. Princess. Napag-usapan na ba ng dalawa ang resulta? Nagmamadaling tanong ni Gu Qing. Sinabi ni Ye Fan na may mabagsik na mukha, ang prinsesa ay namamagitan para sa iyo ng paulit-ulit, pagkatapos ay susubukan ko ito ng may pag-aatubili, ngunit hindi ko magagarantiya kung kaya kong ilabas ang mga tao. Hanggat handa si Consort Yema na kumilos, lubos na magpapasalamat si Qinger. Ibinaba ni Gu Qing ang kanyang ulo at sinabi. Nagkaroon ng pagsabog ng panunuya sa mga mata ni Ye Fan, malamang na pinagalitan ng babae ang maraming masasamang salita sa kanyang puso, at nagkunwari siyang magkahawig. Sumama ka sa akin, kung hindi, si Auhan ay malamang na hindi nagtitiwala sa akin at hindi makikipagtulungan ng maayos, sabi ni Ye Fan. May bahid ng pagdududa sa mga mata ni Gu Qing, ngunit sabik siyang sumama, kaya nagmamadali siyang tumango. Lumabas ang dalawa sa gate, isinama si Ao Shuang, at nagmaneho hanggang sa Imperial City Yamen. Ang yaman na ito ay tinatawag na maayos, ang buong pangalan ay, Judgment Division of the Ministry of Justice, na kabilang sa pang-araw-araw na departamento ng seguridad ng Ministry of Justice.
Ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga ordinaryong maharlikang bata at karaniwang tao ay nilitis dito. Tanging ang mga matataas na tao lamang ang direktang mamagitan ng garrison upang pumunta sa ilang mas mataas na antas na mga departamento para sa paglilitis. Nang lumabas si Yefan mula sa yaman, nakita niya ang isang display na bato sa labas ng gate, na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga kasong lilitisin. Ang ika-17 hukuman, si Auhan; ang hukom, si Lian. Tama, tila hindi pa nagbubukas ang hukuman, sabi ni Yefan. Oo, pero ito na ang susunod. Consort, kailangan na nating magmadali. Nag-aalalang sabi ni Gu Qing. Inilabas ni Yefan ang Divine Dragon Jade Talisman, at pagkatapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ang garrison sa pasukan ng yaman ay agad na bumitaw. Pumasok ang tatlo sa office building ng Judicial Division at tatanungin sana ang mga tao kung saan makikita ang judge na nagngangalang Lian, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang maglakad, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tenga ni Yefan. Panginoon Li, hindi mo maaaring bigyan ng magaang pangungusap si Kung Zuo dahil lamang siya ay isang disipulo ni Kung Zuo. Ang aking anak ay bata pa at masigla, at kahit na siya ay mali, hindi siya lalaban. Walang awa ang auhan na iyon. Mga tao, hindi mo dapat tiisin ito. Tito Guo, huwag mainip, natural na haharapin ito ng opisyal na ito ng patas, at kapag nagsimula na ang paglilitis, maaari mo na lang itong panuurin. Lord Li, pagkatapos ay tatanungin kita, pindutin ang law, ang paglilinang ni Auhan, na gumagamit ng puwersa sa imperial na lungsod at nanakit ng mga tao, paano siya hatulan? Ayon sa ika-124 na artikulo ng batas ng dakilang ekspedisyon, ginagamit ng mga monghe sa itaas ng kaharian na hugis espiritu ang kanilang paglilinang upang lumaban sa lungsod. Kung ang mga casualty ay nasira, ang multa na 100,000 na mga barya ay ipapataw. Kung sakaling magkaroon ng casualty, ang base ng pagtatanim ay aalisin, at ang pinakamabigat na kaso ay aalisin. Okay. Pagkatapos ay hihintayin ko si Mr. Lee na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Sa opisina, ang tiyuhin na si Luo Biiwang, ay puno ng galit ang kanyang mukha, at idiniin niya ang balbas na hukom na si Lian. Kahit na medyo hindi nasisiyahan si Lian, hindi siya nang ahas na maging bastos kay Uncle Guo, kaya pumayag na lang siya. Naglakad si Yefan sa pinto sa oras na ito at sinabing, Tito Guo, halika rito para guluhin ang hukom ng pribado, hindi magandang ipagkalat ito. Consort ka. Nakita ni Luo Biiwang si Yefan, na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata, bakit si Consort Ye? Halika rito. Napabuntong hininga si Yefan, ayoko rin, ngunit inaresto mo ang mga tao mula sa Zhenbei Army, ang aking matandang nasa harapan, hayaan mo akong kunin sila pabalik. Ano? Mukhang nagulat si Judge Lian, hindi ba't si Auhan ay estudyante ng Dasheng Public School? Paano siya naging miyembro ng Zhenbei Army? Agad na naisip ni Luo Biiwang ang isang bagay, at galit na sinabi, kalokohan. Auhan paano siya makakasama sa Zhenbei Army? Sinabi ni Yefan, bagaman hindi siya nakapagtapos, mayroon siyang sapat na paglilinang, at siya ay apprentice ni Din Kung Zuo. Kahit pansamantala siya sa preparatory camp, seryoso pa rin siya. Naghahanda ang mga sundalo ng Zhenbei Army na pumunta sa frontline para sa pagsasanay. Kung hindi ka naniniwala, maaaring tawagan ni Judge Lian ang Zhenbei Army ngayon, o tingnan ang website ng Zhenbei Army upang makita kung mayroong anumang mga recruit mula sa reserve camp na ito. Nang marinig ito ni Lian, nagmamadali siyang tumalikod at ginamit ang Hongwangshi computer para magtanong. Maya-maya, sumimangot siya at sinabing, talaga. Nagkibit-balikat si Yefan at sinabing, ayon sa mga batas ng Great Expedition, ang mga sundalong lumalabag sa batas ay kailangang ibigay sa hukbo. Kapag ang general ay naalis na, ang ministry ng parusa ay hindi maaaring direktang agawin ang kapangyarihang hatulan ang mga sundalo. Humph! Ang Zhenbei Army ay ang marquee ng Zhenbei, at gusto niyang maglagay ng bagong dating sa reserbang kampo. Ito ay isang pangungusap lamang. Ito ay simpleng pagtatakip. Sinabi ni Luo Biiwang na may malungkot na mukha, Panginoon Li, hindi ka malinlang ng maliit na panlilinlang na ito. Malinaw na nakasulat doon, bakit nilinlang? Tio Guo, gusto mo bang malaman ni Lord Li ang batas at labagin ang batas? Retorikang tanong ni Yefan. Ang mukha ni Lian ay sobrang pangit. Alam din niya na ang pagkakakilanlan ng militar ni Auhan ay halos nakasulat sa isang pansamantalang batayan, ngunit ang punto ay mula sa isang legal na pananaw, ito ay tama. Bagamat ang ganitong sitwasyon ay nangyari na noon, ngunit kung sabihin, ang mga mahahalagang tao lamang ang makakatanggap ng gayong pangangalaga. Sa isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas, magiging kapaki-pakinabang para kay Dasheng na hayaan ang isang malakas na tao na pumunta sa frontline upang maglingkod bilang isang sundalo, kaya hindi inayos ni Dasheng ang legal na butas na ito. Kasabay nito, sa ganitong paraan, si Auhan ay hindi ganap na maayos, ang kanyang krimen ay nandoon pa rin, at kailangan niyang pumunta sa hukbo upang maparusahan. Mayroong dalawang paraan upang maparusahan sa hukbo, alinman sa pagbawi sa mga pagkakamali ng isang tao, o upang bumalik sa dating daan. Master Li, hindi ka malinlang ng ganyang halatang panlilinlang. Ito ay lumalabag sa batas ng dakilang pananakop. Nagpatuloy si Luo Biiwang sa pagpindot at pagpapasigla.
Tito Guo, naiintindihan namin na ang iyong anak ay binugbog, ngunit ngayon ikaw ang lumalabag sa batas, sagot ni Ye Fan. Komplikado ang ekspresyon ni Lian, kayong dalawa, huwag na kayong magtalo. Dahil sinasabing ang auhan na ito ay kabilang sa Zenbei Army, tatanungin ko siya pagkatapos ng sesyon ng korte. Tingnan natin kung totoo o hindi. Magulo ang Chapter 2017. Medyo nagulat si Ye Fan nang lumabas ang mga salitang ito noong 2017. Tila ang mga hukom ng Dasheng na ito ay hindi matigas ang ulo, ngunit may pinakapangunahing punto. Nang gumawa siya ng ganoong kahilingan, walang masabi si Ye Fan. Hindi siya maaaring si Auhan na hindi nakakaalam, sumali siya sa Zenbei Army. Kinaikit ni Luo Biiwang ang kanyang mga mata at sinabing, matalino ang kilos ni Lord Li, ngunit kapag naghihintay ka sa gilid, hindi mo maaaring hayaan ang ilang tao na makipagsabuatan sa mga pahiwatig. Huwag mag-alala, Tio Guo, ang opisyal na ito sa korte ay natural na magpapatupad ng batas ng walang kinikilingan. Kinawean ni Lian ang kanyang kamay, kayong dalawa, mangyaring lumabas, ang opisyal na ito ay magsisimula na ng paglilitis. Pagkaraan ng 10 minuto, dumating si Ye Fan at ang tatlo sa trial court. Umupo ang mga bystanders, nakaharap kay Luo Biiwang at iba pang miyembro ng pamilya Luo. Si Judge Lian ay mukhang seryoso at malakas na sinabi, dalhin ang sospek na si Auhan. Agad namang pumasok ang dalawang guard kasama si Auhan na nakaitim. Magulo ang buhok ni Auhan, maalikabok ang mukha, at medyo nahihiya siya. Kasabay nito, nagsuot siya ng mga pusos at anklet na gawa sa itim na bakal. Ang espesyal na kagamitan sa pagpapahirap na ito ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit ito ay lubos na mahalaga sa sarili nito, hindi bababa sa maaari itong sirain ng kaharian ng Heavenly Venerate. Kuya. Nang makita ni Ushuang ang kanyang kapatid, hindi niya napigil ang sumigaw nang basa ang mga mata. Nang makita ni Auhan ang tatlong tao sa audience, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon, Shuanger. Miss Gu. Katahimikan. Huwag makipag-usap sa mga walang katuturang tao sa labas ng venue. Malakas na saway ni Lien. Ibinaba ni Auhan ang kanyang ulo at nakita ang kanyang mga pusos at anklets, lahat ay marumi. Tahimik niyang tiningnan ang matikas at magandang si Gu Qing, na kasing ganda ng isang larawan. Ang kanyang mukha ay hindi maiwasang mamula, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng walang kapantay na ayaw at inis. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Gu Qing, ngunit nang makita niya si Auhan, mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo. Ang ilan ay nababalisa at hindi napigil ang gumawa ng ubo-ubo na ubo. Muling itinaas ni Auhan ang kanyang ulo, tumingin kay Gu Qing, at nakita si Gu Qing na commandant sa kanya. Auhan, tinatanong ka ng opisyal na ito, plano mo bang sumali sa hukbo? Mabilis na tanong ni Lian sa oras na ito. Sumali sa hukbo. Ibinalik ni Auhan ang kanyang ulo na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos na masulyapan si Gu Qing sa tabi niya, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Gu Qing at Shuang, tumanggaw si Auhan, oo. Ang mga estudyante ay sasali sa hukbo. Oh, sumali ka ba sa isang hukbo? Tanong ulit ni Lien. Sumulyap si Auhan kay Ye Fan sa oras na ito, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, Zenbei Army. Si Ye Fan ay tahimik, at bamulong sa kanyang puso, ang Auhan na ito ay talagang matalino, hindi nakakagulat na siya ay bata at matagumpay. Eto na, sa edad ni Auhan, wala siyang ganoong kalakas na cultivation base. Si Luo Bei, na nakaupo sa labas, ay nakinig dito, at biglang bumangon, na nagpakita ng kakaiba. Sumimangot din si Lian, na nagpapakita ng kaunting kawalan, at nagsabi, dahil ikaw ay isang sundalo, kailangan mong ibigay ito sa Zenbei Army upang harapin muna ito. Halika, dalhin mo siya sa mga formalidad, at pagkatapos ay ihatid siya sa kampo ng militar ng Zenbei. Panginoon Li, ito ay malinaw na isang sabuatan sa korte. Malakas na sigaw ni Luo Biiwang. Bahagyang sumimangot si Lian at sinabing, Uncle Guo, sa itaas ng hukuman, ang opisyal na ito ay kumikilos ayon sa batas, mangyaring igalang ang iyong sarili. Kinagat ni Luo Biiwang ang kanyang mga ngipin, malamig na tumingin kay Ye Fan at sa kanilang tatlo, pagkatapos ay tumalikod at inakay sila palayo. Tahimik na tumayo si Ye Fan, pinanood si Auhan na ibinababa, at sinabing, okay, susunod na palalayain siya ng mga tao mula sa Zenbei Army, dapat ay okay na siya pansamantala. Salamat, Concubine Ye, sa pagligtas sa iyo. Malaking kabaitan at dakilang birtod, tiyak na maaalala ito ni Shuanger sa aking puso. Lumuhad si Shuang sa lugar. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, basta't hindi ka na muling magkamali, kung hindi dahil sa pagsusumamo ng prinsesa, hindi ako magiging interesado sa pagdudulot ng kaguluhan na ito, sabi ni Ye Fan. Consort, tutuperin ni Qinger ang kanyang pangako at babayaran ka ng maayos at ang prinsesa. Yumuko si Gu Qing at maluwag na sinabi. Huwag mong isipin na ayos lang, hindi hahayaan ni Uncle Guo na huminahon ang mga bagay ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak ay binugbog, at siya ay binugbog ng mga sibilyan. Hindi niya magawa ang kanyang mukha, sabi ni Ye Fan.
Sumimangot si Guqing at sinabing, hanggat hindi maaalis si Kuya Auhan at masentensyahan ng kamatayan, ito ang magiging pinakamagandang resulta. Kahit na dumanas ka ng kahihiyan, matitiis mo lang ito. Sasabihin ko sa panganay na kapatid na lalaki, huwag siyang pabigla-bigla, sa pagkakataong ito salamat sa prinsesa na asawa, at kapatid na si Chinger. Nabulunan si Ao Shuang. Pagkalabas ng yaman, bumati si Ao Shuang, consort Xing, kapatid na Chinger, si Shuanger ay umuwi muna sa kanyang tirahan. Ako ay lubos na nagpapasalamat ngayon. Ito ay hindi madali para sa maliit na batang babae na ito, at ito ay walang bagay upang bigyan siya ng isang biyahe. Hindi, huwag ka nang maupo, napakahirap na para sa babae. Umiling si Ao Shuang. Huwag ka masyadong magsalita, sumakay ka sa kotse, sumenya si Ye Fan. Nakita ni Ao Shuang na tumatangurin si Guqing, at pagkatapos ay maingat na sumunod sa kotse. Sa kotse, casual na nagtanong si Ye Fan, karaniwan kang nagtatrabaho sa tindahan ng alahas na iyon. Oo, si Shuanger ay walang talento sa paglilinang, at siya ay likas na mahina at may sakit, kaya maaari lamang siyang gumawa ng ilang mga simpleng gawain, sabi ni Ao Shuang sa mahinang boses. Hindi magalang si Ye Fan, hinawakan ng isang kamay ang braso ni Ao Shuang at binigyan siya ng pulso. Nang inag sa takot si Ao Shuang noong una, ngunit gamaan ang pakiramdam niya nang maalala niya na si Ye Fan ay isang henyong doktor. Talagang mahina ang iyong katawan. Dapat ay mayroon kang kaunting kakulangan sa chi at dugo mula ng ipanganak. Nang maglaon, hindi mo ito napunan ng maayos, na humantong sa iyong kahinaan at kahinaan. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ito ay isang congenital deficiency, at mahirap itong bawiin. Ang pamilya ni Shuanger ay nangangalap ng mga halamang gamot at nangangaso sa hangganan. Dahil sa ilang mga kasawian, si Shuanger ay nawala ng tirahan mula pagkabata at nagdusa mula sa ugat ng sakit. Ngunit sina Shuanger at Kuya Auhan ay napakabuti, at inaalagaan nila ang maraming matatanda at mahihina sa lugar na kanilang tinitirhan. Mga may kapansanan, mga ulila at mga balo. Ang perang kinikita ni Shuanger mula sa kanyang part-time na trabaho ay ginamit din sa pagbili ng gamot para sa mga mahihirap na may sakit. Bulong ni Guqing sa tabi niya. Narinig ito ni Ye Fan, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Du Yuner. Napakabait nilang lahat para tumulong sa mahihina. Ako, hindi ko alam kung anong nangyari sa babaeng ito, Yuner. Kung saan, bilang isang Phoenix girl, dapat itong medyo madaling linangin. Huwag kang bulag na tumulong sa iba. Mahilig ka ring magkasakit, kaya bumili ka ng pagkain kung naaangkop. Malumanay na sabi ni Ye Fan. Si Ao Shuang ay flattered, at ang kanyang mukha ay bahagyang namula, salamat sa iyong pag-aalala, si Shuanger ay talagang hindi seryoso, hindi nagugutom, hindi nagyayelo. Dumating ang kotse hanggang sa labas ng isang lumang bakuran. Si Ye Fan ay talagang pumunta dito minsan, ngunit natural siyang nagkunwaring narito sa unang pagkakataon. Pagkababa ni Ao Shuang sa kotse, nakita niya ang higit sa isang dosenang matatandang babae at babae na bumubuhos sa pinto, lahat ay nagmamadali. Tinanong niya kung kumusta si Auhan. Huwag mag-alala, lahat ito ay salamat sa tulong ng mga maharlika. Kuya, babalik siya kaagad. Sabi ni Ao Shuang, pagkatapos ay tumalikod at nagsabi, salamat, ang babae sa pagpapabalik sa mga tao. Ang mga karaniwang tao na may punit-punit na damit ay tumingin sa kanya na may takot na mga mata, at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Noong gabing iyon, hindi niya ito masyadong pinapansin. Nang makita niya ito ng malapitan ngayon, napagtanto niya ang malaking agwat sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao sa Great Desolate Continent. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang welfare home sa lupa ay isa ng napakasayang lugar. Napansin ni Guqing ang pagbabago sa ekspresyon ni Ye Fan at hindi niya maiwasang magulat. Sa pagbabalik sa tirahan ng Hao, pansamantalang nagtanong si Guqing, consort, nakikiramay ka ba sa mga karaniwang tao? Tumingin sa kanya si Ye Fan. Bakit, sa palagay mo dapat akong maging walang malasakit? Angkop ba ito sa iyong imahe? Naninigas ang ekspresyon ni Guqing, at umiling siya. Nagmamadali, hindi ganoon ang iniisip ni Chinger. Walang pakialam si Ye Fan, tumawa siya at sinabing, mukhang labis na nagmamalasakit ang mga tao sa bakuran sa magkapatid na Auhan. Ano? Oo, si Kuya Auhan ay isang haligi para sa kanila, umaasa ka lang. Hindi sila tutulungan ng mga maharlika, at ang mahihirap ay makakaasa lamang sa mga bayaning lumalabas sa mahihirap, bulong ni Guqing. Sumimangot si Ye Fan, ang paggastos ng kaunting pera ay makapagpapasalamat sa mga taong ito, at sa mas maraming paggawa, maaari din itong isulong ang kaunlaran ng dakilang ekspedisyon. Bakit hindi tumanggi ang mga maharlika na tumulong? Kumurap-kurap si Guqing at nagtanong, hindi ba't mula pa noong sinaunang panahon ay ganito na? Batas ng sinaunang panahong daigdig na iginagalang ang malalakas. Sino ang nagmamalasakit sa mahihina? Natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay umiling-iling na may mapait na ngiti, oo. Isinilang ang mga tao sa mundong ito. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng malakas at mahina kaya ang mga karaniwang tao ay hindi tinatrato bilang parehong uri. Sa mundo, ang mayamang ikalawang henerasyon ay tao rin, tulad ng mga anak ng mayaman at makapangyarihan, ngunit sa sinaunang mundo, ang mga maharlika ay maaaring maging mga Diyos.
Alam ni Yefan na hindi niya dapat isipin ang sarili niyang negosyo, hindi siya naparito sa mundong ito para iligtas ang mga tao mula sa paghihirap, naging abala na siya. Gayunpaman, kapag iniisip niya si Duyuner, naiisip din niya si Din Lee, at naiisip niya ang matandang nagturo sa kanya ng huwag maging mabait at huwag gawin ito. Sa harap ng kanyang mga mata, ang payat at walang magawa na mga mukha ay kumikislap sa lahat ng oras. Yefan matapos haplasan ang kanyang noo, hindi niya maaaring talikuran ang pangunahing kalikasan ng tao para sa makasariling pagnanasa, kung hindi ay mawawala ang kanyang orihinal na intensyon. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabi, bumalik ka, kausapin si Shuibo, at sabihin ang hiniling ko, maghanda ng ilang damit at pagkain para sa taglamig, at ihatid ang mga ito sa mga tao sa compound bukas, sino ang makakatulong sa iilan? Iilan. Tinitigan ni Guqing nang walang laman ang taong iyon, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon si Yefan. Sinasadya ba? Para ipakita ang kanyang kabaitan? O talagang mabait? Hindi ito maintindihan ni Guqing, hindi niya talaga ito naiintindihan. Ang lalaking ito ay lalong nagpagulo sa kanyang isip. Bakit natulala ka? Narinig mo ba? Sumimangot si Yefan. Alam ko. Si Guqing ay bumalik sa kanyang katinuan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lalaking may hindi mapapantayang komplikadong mga mata. Kabanata 2018. Noong 2018, nang bumalik siya sa mansyon ni Hao, dumating siya sa bakuran kung saan nakatira si Su Qingzhou, at nakita niya ang isang babaeng nagpapakain ng dumplings. Tamad na nakahiga ang mga dumpling sa isang mesang bato, napapaligiran ng lahat ng uri ng nilutong karne at prutas, at mukhang walang muwang ang mga ito kapag kumakain, na ang ilang mga katulong ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila sa di kalayuan. Nang makitang bumalik sina Yefan at Guqing, tumayo si Su Qingzhou at nagtanong, asawa, maayos ba ang lahat? Salamat sa iyong diskarte, ang auhan na ito ay ipinadala sa Zhenbei Army Reserve Camp, at tinatayang pagkatapos ng ilang sandali, magagawa niya ito bukas. Hayaan mo na, sabi ni Yefan. Mabuti yan, dapat makatiyak si Qinger. Tumingin si Su Qingzhou kay Guqing. Nagmamadaling sumaludo si Guqing, salamat sa iyong kabutihan, prinsesa, tiyak na sasabihin ni Qinger kay Kuya Auhan. Kumaway si Yefan sa kanya, huwag kang magpasalamat dito, para makabili ka ng gamit kay Shuibo, at sasama ako sa iyo bukas. Nang marinig ito ni Guqing, hindi niya maiwasang matigilan, pupunta rin ba ang iyong concubine? Nakikita ko na marami sa mga taong iyon ang may matinding karamdaman. Pagkatapos kong bumalik mula sa akademya bukas, pupunta ako at gagamutin sila, sabi ni Yefan. Lalong nagulat si Guqing, ngunit napakataas ng bayad sa pagpapagamot ng iyong asawa kaya hindi nila ito kayang bayaran. Ano ang iniisip mo, hindi kita sisingilan ng pera. Sumimangot si Yefan at sinabing, huwag kang matigilan, bilisan mo. Ang puso ni Guqing ay puno ng halo-halong damdamin, at talagang hindi niya naiintindihan kung anong gamot ang ibinebenta sa langsasakam na babae na ito, ngunit ang libreng medikal na paggamot ay isang magandang bagay. Sa sandaling umalis si Guqing, curious na tinanong ni Su Qingzhou kung ano ang nangyayari. Matapos marinig ang paliwanag ni Yefan, ang mga mata ng babae ay nagpakita ng isang dampi ng lamang. Talagang mabuting tao ang aking asawa. Bilang isang maharlika, handa siyang magmalasakit sa mga karaniwang tao, na bihira sa prehistoric na mundo. Taos-pusong sabi ni Su Qingzhou. Ito lang ay ayaw kong sumalungat sa aking puso. Dahil nakita ko ito, tutulong ako sa abot ng aking makakaya, sabi ni Yefan. Sinabi ng asawang lalaki na madali lang, ano ba talaga ang magagawa, ngunit hindi marami, sabi ni Su Qingzhou. Napahiya si Yefan. Ito ay hindi isang magandang bagay. Paano mo masasabi na siya ay napakamahal? Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang dumating. Tiningnan ito ni Yefan at nalaman na ang kanyang ina na si Ji Soxan. Medyo naguluhan si Yefan, bakit tumatawag ang babaeng ito, ngunit sinagot pa rin niya. Anong problema? Hindi alam ni Yefan kung paano magsalita. Sa kabutihang palad, hindi ito pinansin ni Ji Soxan, at masayang ngumiti doon, Fanner, sa pagkakataong ito nabalitaan ko na nakakita ka ng pagkakataon na iligtas ang auhan na iyon. Ang bagay na ito ay nagawa ng maganda. Kahit na hindi sinabi sa iyo ng iyong ama, ngunit siya ay nasa napakagandang kalooban ngayon. Sinabi rin niya na ang panganay na prinsesa ay talagang isang maunlad na asawa, at siya ay lubos na nasisiyahan sa kasal na ito. Uuwi kami sa loob ng 2 araw, at ang aking ina ay hindi makapaghintay upang makita kung gaano kalaki ang aking pinakamamahal na anak. Ang manugang na ito ng prinsesa ay, humahajijek. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, para lang sabihin ito, ngunit tila talagang masaya si Ye Wangto at ang kanyang asawa. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Yefan ng may damdamin, itong si Auhan. Tila nakakakuha ng maraming atensyon. Masaya rin si Su Qingzhou nang marinig ang tawag, at ngumiti, si Auhan ay nasa Dasheng School. Ang titulo ng anak ng langit. Dahil mayroon siyang napakataas na talento at malalim na elemento ng banal na katawan, kung ang pangangatawan na ito ay maaaring lumitaw sa mga karaniwang tao, siya ay pagpapala ng Diyos, ang tunay na anak ng langit na pinili. Kaya naman, maaari siyang manalo sa kanya at mapalapit sa mas karaniwang paksayo ni Pangulong Kung Zuo.
Likas na masaya ang biyenan at biyenan. Ang anak ng langit. Ang pagiging sikat ay walang silbi, hanggat hindi ka sapat na malakas, palagi kang napakadaling apihin. Ngayon, siya ay muntik ng matanggal. Umiling si Yefan. Si Auhan ay isang Qianlong ngayon, at ang pagkakataon na manalo sa kanya at magpakita ng awa sa kanya ay ngayon lang, kapag siya ay isang Qianlong na lumilipad, magiging mahirap para sa iyong asawa na magpakita ng awa sa kanya, sabi ni Su Qingzhou. Bahagyang tumawa si Yefan at bumulong sa kanyang puso, hindi pa banggitin kung siya ay isang Qianlong o hindi, kapag siya ay lumipad, maghihintay siya hanggang sa malamig ang daylili. Siyempre, ang mga iniisip ni Ye Wangto at ng kanyang asawa at ni Su Qingzhou ay natural na naiiba sa kanya, at lahat sila ay gumagawa ng mga pangmatagalang plano. Kinabukasan, sa gabi. Sa sira-sirang compound ng sibilyan na lugar, itinulak ang pinto, at isang binatang nakasuot ng itim ang pumasok sa looban na may masalimuot na ekspresyon. Kuya. Si Ao Shuang, na matagal nang pabalik-balik sa bakuran, ay nakitang bumalik ang kanyang kapatid, at tuwang-tuwa siyang tumakbo, niyakap siya. Sa bakuran, maraming residente ang tumakbo palabas matapos marinig ang tunog. Bumalik na si Auhan. Ang galing. Auhan, sa wakas nakabalik ka na. Nakita ni Auhan ang mga kakilalang ito na magkasamang nakatira, at ang kanyang mga mata ay naantig din, Tita Wang, Tio Liu, Tio Zhao. Kayo, huwag mag-alala, ayos lang ako. Sabi ko ayos lang ako. Muntik na akong ma-accident. Kuya, masyado kang impulsive. Nabulunan si Ao Shuang. Niyakap ng mahigpit ni Auhan ang kanyang kapatid, nakakunot ang kanyang mga kilay, namumula ang kanyang mga mata, Shuanger, walang silbi si kuya. Pinag-alala kita. Okay, huwag mo nang pag-usapan, kuya, tapos na ang lahat, makakabalik ka ng ligtas. Pinunasan ni Ao Shuang ang kanyang mga luha at nagmamadaling nagtanong, pinapauwi ka ba ng Zhenbei Army? Ayos ka lang ba? Tumango si Auhan at nagsabi, sinabi sa akin ng general ng reserbang kampo na hanggat nagparehistro ako sa reserbang kampo, magiging maayos ako. Ngunit, hindi ako makakalabas ng lungsod kung gusto ko, at hindi ako makakasali sa imperial na pagsusuri ng Holy Emperor sa susunod na taon. Dahil ang mga sumasali sa hukbo, ay hindi makapasok sa Holy Emperor Academy. Maliban kung pumunta ako sa front line, gumawa ng mga merito sa militar, at bumawi para sa mga gawa, pagkatapos ay mababawi ko ang aking kalayaan. Ah, kuya, hindi ka makapasok sa Holy Emperor Academy. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Pag-aalala ni Ao Shuang. Ayos lang, hindi ka pa rin ba naniniwala sa kakayahan ni kuya? Ang pagpunta sa frontline para pumatay ng mga ganid na magnanakaw ay nagkataon lang na ipaghiganti ang ating mga magulang. Kung mayroon kang mas maraming kasanayan sa militar, maaari kang direktang ma-promote sa hukbo, na mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagpasok sa Holy Emperor Academy. Hindi ako interesado. Para pasayahin ang mga playboy na iyon. Sabi ni Auhan na may masamang tingin. Tama. Ambisyosa kaming Auhan. Auhan. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Tiyak na gagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa hinaharap. Ngumiti si Auhan at tumango, ngunit biglang may naalala at nagtanong kay Ao Shuang, Shuanger nga pala, bakit hindi ka pumunta sa tindahan ng alahas ngayon? Sa puntong ito, hindi ba dapat nagtatrabaho ka ng part-time? Ang hintayin ba ako? Gayunpaman, si Ao Shuang ay nagpakita ng isang mapait na ngiti at umiling, hindi. Ang sabi ng may-ari ng tindahan ng alahas. Hindi maganda ang ginawa ko, kaya ako ay tinanggal. Ano? Bakit ka masama? Hindi ka palaging nasa tindahan. Ang clerk ba ang may pinakamahusay na pagganap sa mundo? Lumungkot ang mukha ni Auhan, ginagawa ba ito ng pamilya Luo? Kailangan mo pa bang magtanong, dapat ang tiyuhin ang nasa likod ng panggigipit? Wala sa mga nagbukas ng tindahan na payag akong i-recruit si Shuanger. Talagang hindi makakaligtas ang tiyuhin na ito. Maraming mga tiyahin at tiyahin sa malapit ang lahat ay ipinagmamalaki ang mga hinaing ni Shuang. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na matangkad at payat na lalaki na naka-brocade suit ang pumasok mula sa pinto, at may dala rin siyang isang dosenang matipunong entourage. Kaagad na sumunod, isang spark car ang dahan-daang huminto sa gate ng compound, ibinaba ang bintana, bumungad sa isang madilim na profile, ito ay si Luo Hongfei. Tama, oras na ba para sa isang malaking reunion? Inilagay ni Luo Hongfei ang isang kamay sa bintana ng kotse at nanunukso na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 2019. Nakikita si Luo Hongfei noong 2019. Isang grupo ng mga karaniwang tao sa bakuran ang namutla at ng urong, lumayo sa magkakapatid na Auhan. Tumayo si Auhan sa harap ng kanyang kapatid, naikuyom ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Luo Hongfei, bakit ka narito muli? Ay! Hinaplos ni Luo Hongfei ang tadyang sa kanyang dibdib, ang kamao mo, masakit pa rin ang young master. Kailanman? Mula noong bata ako, kahit ang tatay ko ay hindi pa ako sinaktan, isa kang pariah. Pero dare to hurt me. Pagkasabi nito, ang mga mata ni Luo Hongfei ay naging mas mabangis, at siya ay sumungot ng malamig, kung papasok ka sa Zhenbei Army, tapos ka na. Sinasabi sa iyo ng young master na ito na kahit na hindi ka tinanggal, huwag mo itong isipin. Bagay syempre. Kung ganoon ano sa tingin mo?
Sinabi ni Auhan na may mapagpakumbabang ekspresyon, kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa ring, sasamahan kita anumang oras. Haha. Tumikim si Luo Hongfei, ikaw. May sakit ba ang utak mo? Bakit nakikipaglaban ang young master na ito sa isang pariah na katulad mo sa ring? Hindi ka man lang maharlika, at hindi ka man lang kwalipikadong magsimula ng tunggalian gamit ang isang Jade Talisman, karapat-dapat ka ba? Paano kung may Jade Talisman ka? Matatalo mo ba ako? Nakangiting sagot ni Auhan. Ang mga mata ni Luo Hongfei ay kumikislap ng may katigasan, at siya ay tumawa sa galit, mayroon kang lakas ng loob, ngunit naglakas loob kang magsalita pabalik. Nakikita ko kung gaano katigas ang iyong bibig. Pagkatapos magsalita, ipinalakpak ni Luo Hongfei ang kanyang mga kamay. Ang matangkad at payat na lalaki na nakatayo sa bakuran ay nakakuha ng utos, at kaagad na nagsabi ng malakas, lahat ng tao sa bakuran ay nakikinig. Ibinenta na ngayon ng may-ari ng bakuran na ito ang buong bakuran sa ating batang Panginoon. Mula sa susunod na taon, ang upad dito ay tataas ito sa 5,000 bawat tao. Kailangan ding magbayad ng mga bata. Kung hindi sila makabayad, aalis silang lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, 12-12 ng mga lalaki, babae at bata sa bakuran ang natulala at nataranta. 5,000. Hindi ba't 50 lang ang nakaraan? Paano magkakaroon ng libu-libong upas sa sibilyang lugar na ito? Tumunog ang pagluluksa, at karamihan sa mga taong naruroon ay malungkot, mga balo, matanda at mahina, at maging mga pasyente. Ang 5,000 ay isang astronomical na numero para sa kanila. Luo Hongfei, anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa akin. Galit na sigaw ni Auhan. Tumawa si Luo Hongfei, ano ang negosyo mo? Bumili ng sirang bahay ang young master na ito para mangolekta ng renta, kailangan ko bang tanungin ka? Illegal ba ito? Ikaw, bago pa magawa ni Auhan. Sabihin pa, ang lalaking naka-brocade ay naglabas ng isa pang piraso ng papel, na nagtatala ng iba't ibang personal na impormasyon. Nakikinig ang mga residente sa bakuran na ito, si Liu Siswei, na nagtatrabaho sa Panday, Wang Hui, ay naglalaban ng mga damit sa bahay ni Viscount Changheng, Zhao Daeng, ang driver ng dealership ng kotse ni Lang Xing, ang sabi ng lalaki ng sunod-sunod na impormasyon tungkol sa mga residente sa bakuran. Sa tuwing sasabihin nila ang isa, ang mga tao sa bakuran ay medyo nahihiya. Malinaw na sinisiyasat ang kanilang impormasyon. Kung malalaman mo bukas na wala na ang iyong trabaho, huwag mong sisihin ang iba. Kung gusto mong sisihin, doon ka nakatira. May mga taong nagalit sa ating young master. Agad na naisip ng mga karaniwang tao sa looban ang sitwasyon na nawala ng trabaho si Oshuang ngayon, at lahat sila ay mukhang mas desperado. Huwag. Ako. Ang aking asawa at ang aking 2 anak ay lahat ay itinuturo sa akin upang kumita ng pera para itaguyod ang pamilya. Master Luo, Panginoon ko, pakiusap bitawan mo ako. Umaasa ako sa paglalaba para suportahan ang aking anak na babae. Ang mga karaniwang tao ay umiiyak, lumuluhod sa lupa at nagmamakaawa, sinusubukang sumulong, ngunit hinarang ng isang grupo ng matipunong lalaki. Tio Liu, Tita Wang, kayo, bumangon na kayong lahat. Hindi nila tayo pababayaan. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakiliko. Ang pahina. Kung hindi natin hahayaang tumira dito, lilipat na tayo. Kung malaking bagay, hahanap tayo ng ibang trabaho. Naluluhas si Frost, pilit silang hinihila pataas. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang lumuhad sa lupa, ngunit hindi sila nang ahas na bumangon. Shuwanger. May mga tao kahit saan sa lugar ng sibilyan. Halos bisperas na ng bagong taon. Saan tayo makakahanap ng matitirhan? Paanong napakadali? Oo. Tingnan mo ang mga tindahan, hindi sila nang ahas na hilingin sa iyo. Mayroon kaming matatanda at kabataan. Kung wala tayong trabaho, paano natin susuportahan? Isang pangungusap ng hinaing at sakit, ngunit napakamakatotohanang mga salita, si Ao Shuang ay ganap na naparalisa at napaupo sa lupa. Namula ang mukha ni Auhan, at kahit ang kanyang mga asol na ugat ay lumitaw, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nakatingin sa mga mata ni Luo Hongfei, na parang kakainin niya ang mga tao. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Anak ka ng tiyuhin, kamag-anak ng maharlikang pamilya. Isa lang ba itong bastos na panlilinlang? Si Luo Hongfei ay mukhang nakakainsulto, ano ang nagawa kong bastos? Ngunit ang pagbili ng bahay, pagkolekta ng renta, alin ang bastos? Ikaw, ang mga mata ni Auhan ay nagpakita ng intensyong pumatay. Pabirong sinabi ni Luo Hongfei, bakit? Gusto mo bang ulitin? Halika. Hindi pa gumaling ngayon ang pinsala ko, at hindi ako makatakas. Half-step longevity, the son of heaven, the holy body of mysterious Su. Takot na takot ako. Halika at lumaban. Ako, tingnan mo ang oras na ito. May iba pa bang makakapagligtas sa iyo? Ay, oo, may nakababatang kapatid ka pa, kung sakaling mahuli ka, o mapilayan. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Hingal na hingal si Auhan, at sa wakas ay umungol, ngunit ito ay isang kamao sa lupa. Bang, sumasabog ng hukay. Ang mga lalaking nakasuot ng brocade at isang grupo ng malalakas na lalaki ay labis na natakot kaya't nagmamadali silang bumalik ng ilang hakbang,
ngunit nalaman nilang si Auhan ay hindi naglakas loob na gumawa ng isang tunay na pagbaril, at lahat sila ay nagpakita ng mga mapagmataas na ekspresyon. Ano sa bandang huli? Kaya mo ba silang palayain? Itinaas ni Auhan ang kanyang ulo at nagtanong na may dugong mga mata. Ipinakita ni Luo Hongfei ang mapait na ngiti ng isang nanalo, ang kanyang mga mata ay mapaglaro at nagsabi, ang aking young master ay palaging mabait at magaling magsalita. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay napakasimple, hanggat ang young master na ito ay gamaan, walang magagawa. Kung gayon paano ka makakalma? Baliin ang aking tadyang. Kaya mo pa rin. Tumayo si Auhan, hinayla ang kanyang kwelyo, at sinabing may determinadong mukha. Kuya, huwag kang magulo. Takot na takot si Ao Shuang kaya dali-dali niya itong pananghinaan ng loob. Malamig na sumangot si Luo Hongfei, kahit patayin kita, mura lang ang buhay. Ano ang silbi? Kung ganoon anong gagawin mo? Galit na tanong ni Auhan. Nagdilim ang mukha ni Luo Hongfei, at sinabi niya, napakasimple nito, gusto kong magkawtaw ka ng 100 beses sa publiko. Lahat ng mga residente sa bakuran na ito, kung gusto pa nilang manirahan o magkaroon ng trabaho, lahat ay babaling sa iyo. Dumura sa itaas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga sibilyang residente sa pinangyarihan ay natigilan, nakatingin kay Auhan na may sobrang komplikadong mga mata. Si Auhan ay nanginginig sa buong katawan, ang kanyang lalamunan ay gumawa ng parang gear, at siya ay galit na hindi siya nakaimik. Huwag mo nang isipin pa. Luo Hongfei, hayop ka. Inilabas ni Luo Hongfei ang kanyang mobile phone at tiningnan ang oras, gabi na. Kailangan kong bumalik para uminom ng gamot para mabawi ang katawan ko, sasabihin ko ng 12-dosenang beses, kung hindi ka pumayag. Pagkatapos ay maaari kang mag-impake at umalis. Ang city inside, hindi ka dapat magstay dito, dapat makastay ka sa labas ng city, pero hindi ko alam kung mabubuhay ba tayo, haha. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Pagkatapos magsalita, nagsimulang magbilang si Luo Hongfei, 10. Siyam. Isang grupo ng mga lalaki, babae at bata sa bakuran ang lahat ay tumingin kay Auhan ng walang magawang mga mata, ngunit walang nang ahas na magsalita. Lumingon si Auhan, tumingin sa pares, at biglang naging hindi pamilyar. Mga mukha ng pagkabalisa. Ang mga eksena, tulad ng mga kutsilyo, ay patuloy na hinihiwa ang kanyang puso. 3, 2. Itapon. Lumuhod si Auhan sa lupa, inuntog ang kanyang ulo, at ibinagsak ang kanyang ulo. Kuya. Lumuhod si Ao Shuang at sumigaw, huwag mong gawin ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Auhan at nagpatuloy sa pagyuko, bangbang. Ang agad na sumigaw ang matangkad at payat na nakasuot ng brocade na damit, natigilan ang bawat isa sa kanila. Ano ang ginagawa mo? Ang mga gustong manatili, gustong magpatuloy na manirahan sa imperial na lungsod, huwag lumapit at dumura. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga sibilyan, at tila nag-aalangan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit pa rin ang panday na si Liu Sisui. Siya ang unang lumakad papunta kay Auhan, at sinabing napaka-guilty, Auhan, kailangan mong intindihin si Liu Ershu, mayroon akong matatanda at kabataan. Ba! Bumagsak ang laway sa buhok ni Auhan. Sa una, ang iba ay nagsimulang dumating. Auhan, huwag mong sisihin si Tita Wang. Isang babaeng nakasuot ng magaspang na tela na damit, na nahihiya na tumingin kay Auhan, pumikit lang at lumuwa. Ba! Nalaglag ang laway sa mga mata ni Auhan. Si Ao Shuang, na nasa tabi niya, ay malapit ng mabaliw, umiiyak at inaabot siya upang pigilan siya, pangalawa tiyo. Tita Wang, huwag gawin ito. Huwag samuka. Huwag. Nagsuka ako. Kung gusto mong samuka ka sa akin. Shuanger. Huwag mo kaming sisihin. Wala kaming magagawa. Oo. Auhan. Ay masyadong walang ingat. Hindi pwedeng dahil sa kanya, malas tayong lahat. Si Ao Shuang, isang mahinang babae, paano niya pipigilan ang mga nakapaligid na residente, hawak ang likod ni Auhan sa kawalan ng pag-asa, walang tigil na pag-iyak. Haha, si Luo Hongfei ay nakaupo sa kotse, tuwang-tuwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, anong bastard destiny son, hindi man lang ako umiihi para alagaan ang sarili ko. Sino ka ba? Disipulo kong Zuo na naman. Paano? Paano ang tungkol sa kalahating hakbang na mahabang buhay? Ang tatay ko ay tiyuhin ko. Tita ko ang reyna. Ang aking tiyuhin ay isang santo na. Kung sa tingin mo ay may talent ka, ano ba talaga ang magagawa mo? Awayin mo ako. Kumain ng tae. Walang ekspresyon si Auhan. Kung wala siyang narinig, may panas na laway. Dumura, ito ay ang masayang sigaw ng kawalan ng pag-asa ni Ao Shuang. Sa sandaling ito, isa pang spark car ang dumating sa labas ng bakuran. Bumaba sina Ye Fan at Gu Qing sa kotse at nakita ang eksena dito, pareho silang natigilan. Kuya Auhan. Namutla si Gu Qing at mabilis na tumakbo papasok. Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, tinakpo niya ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata, ganap na natigilan. Itinaas ni Auhan ang kanyang ulo at nakita si Gu Qing, ang kanyang orihinal na manhid na mga mata ay nagpapakita ng dampi ng sakit. Ang kulay ng hiya, huwag mong iikot, ayaw humarap sa babae.
Sumimangot si Ye Fan, lumapit at malakas na sinabi, tumigil ang lahat. Tumigil sa pagsusuka. Ang hitsura ni Ye Fan, at may ilang sibilyan na naiwan na hindi sa muka, nag-alinlangan siyang tumigil. Sok! Sirain ang saya. Sabi ni Luo Hongfei na may panghihinayang, Ye Consort, gusto mo ito ng sobra, at bigla mong sinisira ang mabubuting gawa ng ibang tao. Wala sa lugar ang Kabanata 2020. 2020. Lumingon si Ye Fan at tumingin kay Luo Hongfei na walang pakialam, si Ao Han ay pumasok sa Zhenbei Army, alam mo ba? Alam mo, ano? Haha. Maging isang reserve ang batalyon na sundalo, hindi ba piraye? Ye Concubine. Masyado kang malawak. Ah. Bago pa matapos magsalita si Luo Hongfei, nabara ang kanyang lalamunan at hindi na siya nakapagpatuloy. Gumawa ng kidlat si Ye Fan, direktang hinawakan ang kwelyo ni Luo Hongfei, idinikit ang kanyang leeg, at malakas na hinayla sa labas ng bintana ng kotse. Tumama ang ulo ni Luo Hongfei sa itaas na gilid ng bintana ng kotse ng may putok. Ah! Napasigaw si Luo Hongfei sa sakit, nataranta at nagalit, nang may sasabihin pa sana siya, 3 beses siyang kinaladkad ni Ye Fan papunta sa bubong ng sasakyan. Bang bang bang! 3 beses na sunod-sunod, binasag ni Luo Hongfei ang kanyang ulo, at damaloy ang dugo. Inilibot ni Luo Hongfei ang kanyang mga mata, hindi niya akalain na maglalakas loob si Ye Fan na gawin ito. Hindi ko inaasahan na hindi na kailangang mag-cultivate si Ye Fan, magiging abnormal ang kanyang lakas at bilis. Ang eksenang ito ay nabigla kay Guqing sa tabi niya, si Ao Han na magkapatid, at isang grupo ng mga sibilyan, ay nagpakita rin ng mga natulala na ekspresyon. Hindi ko inasahan na si Ye Fan ay napaka-decisive, nang walang sabi-sabi, tumama lang siya. Ang isang grupo ng mga katulong ng pamilya Luo ay natulala, napagtantong binugbog ang pinakamatandang young master, kaya mabilis nila siyang pinalibutan. Bilasan mo. Ang matangkad at payat na lalaki na naka-brocade ay sumigaw, na nag-uutos, halika. Hindi siya nang ahas na ilipat ang kanyang cultivation base. Bilasan mo, mahuli mo siya. Isang grupo ng matipunong lalaki ang nakinig at sumugod kay Ye Fan. Binuksan ni Ye Fan ang pinto ng kotse at hinayla palabas ng kotse si Luo Hongfei, na nahihilo. Walang oras si Luo Hongfei para mag-react. Nang walang proteksyon ng kanyang tunay na diwa, hinampas niya ng ilang beses ang mga kamay ni Ye Fan, at ang kanyang ulo ay nagulo na. Nakita ni Ye Fan ang ilang mga magnanakaw ng pamilya Luo na paparating, at direktang itinuring si Luo Hongfei bilang isang bag ng laman ng tao, at inihagis siya sa isang kamay. Aray! Ang! Diretsyong nahulog sa lupa ang 3 tulisan. Si Luo Hongfei ay nasugatan pa rin, at ang epekto ay napakagulat kaya't nagluwa siya ng isang subaw ng dugo. Pinakamatandang Young Master. Young Master. Ang lalaking naka-brocade ay nagmamadaling tumulong kay Luo Hongfei na makatayo. Si Luo Hongfei ay natigilan ng tumayo siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at siya ay napangiti. Ang kanyang mga ngipin at sinabing, oo. Ikaw. Naglakas loob kang talunin ako. Bakit hindi kita matamaan? Ngumisi si Ye Fan. Itong batang ito ang nang-uudyok sa young master na ito. Damn him. Umungol si Luo Hongfei habang nakadilat ang mga mata. Idiot. Umiling si Ye Fan. Ikaw. Anong sabi mo? Pinagagalitan mo ako. Ngumisi si Ye Fan, naglakas loob akong lumaban, paano kung pagalitan kita? Mag-isip ka para sa sarili mo, ako ang pumupunta sa emperador. Nabibigyang katwiran. Kung mayroon kang lakas ng loob, masasabi mo ang lahat ng iyong nagawa. Pagnanakawan ng mga babae, takutin ang mga tao, at yusagan ang mga sundalo sa Zhenbei. Sa palagay mo ay pinagtatakpan ng tiyuhin ng iyong emperador ang iyong tulala na pamangkin at hinahayaan ng hukbo ng Zhenbei ang mga sundalo ay hindi nasisiyahan, nawala ang suporta ng mga tao, at naging sanhi ng galit ng opisyal na paksayo ng sibilyan. O dapat ba kitang isuko, isang walang kwentang hanggal, at ingatan ang aking imahe bilang isang henerasyon ng mga pantas na tao? Oh, by the way, hindi mo ba naisip na kayo ang 4 na bayani? Ito ba ay isang henerasyon ng mga talento? Buksan ang iyong mga mata ng aso at tingnang mabuti. Ang batang ito sa harap mo ay nabuhay ng kalahating hakbang. Sa tingin mo ba para kay Das Heng, may silbi ba itong si Ao Han, o tanga ka? Alin sa tingin mo? Mas gusto ng tiyuhin ng emperador mo sa puso mo. Map-outla ang mukha ni Luo Hongfei, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Tahimik ang eksena, tumingin ng diretso si Guqing kay Ye Fan, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Ikaw, tinatakot mo ba ako? Kaya mo bang takutin itong young master? Si Luo Hongfei ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin nang hindi sinasadya. Tumawa si Ye Fan at kinuha ang Divine Dragon Jade Talisman, tatak-otin kita. Kung gayon bakit hindi mo iwan ang singsing? Si Ao Han ay walang jade antang-antang, mayroon akong. Ikaw, ang 4 na henyo ng mundo ng pag-sculpting ng Spirit Realm, mayroon ka bang lakas ng loob na tanggapin ito? Napalunok si Luo Hongfei, inaalala ang sekreto ni Ye Fan nang siya ay ikinasal, at ang iba't ibang katanyagan ni Ye Fan kamakailan. Lalong nawala ng laman ang kanyang puso. Binabalaan kita, simula ngayon, huwag mong ipaalam, ginigipit mo ang mga tao dito. Kung hindi, kahit na ang iba ay hindi maglakas loob na hawakan ka, maglakas loob akong patayin ka.
Hindi sinasadya ni Ye Fan na takutin ang taong ito, kung hindi dahil sa sikat ng araw, medyo mahirap patayin ang taong ito sa Imperial City, nagsimula na siya. Gayunpaman, sa susunod na pag-uugali ng taong ito ng napakasama, hindi niya iniisip na patayin siya ng palihim. Hindi ito ginawa ni Ye Fan para sa magkakapatid na Auhan, hindi lang niya ito matiis, isang dominanteng akto ng pang-aapi sa mahihina. Ang mukha ni Luo Hongfei ay naging pula at puti, ang kanyang mga baga ay sisabog na sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Sa sandaling ito, ang kanyang pagkamuhi kay Ye Fan ay higit pa kaysa kay Auhan. Pumunta. Suray-suray si Luo Hongfei, bumalik sa kotse, at mabilis na umalis kasama ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Alam ni Ye Fan na malamang na hindi ito pakakawalan ng taong ito, ngunit wala siyang pakialam, ang gayong maliit na tungkulin ay hindi makakagawa ng anumang mga alon. Kung talagang maglakas loob siyang gawin ito ng tahimik, hindi niya ito maaaring hilingin, at makakahanap siya ng pagkakataon na gawin ito ng direkta. Ay! Ngayon ay salamat talaga kay Concubine Ye. Oo, salamat Concubine Ye sa pagiging mabait. Dahil alam nilang makakapag-ayos na sila, humakbang sila at lumuhad kasama si Ye Fan para pasalamatan siya. Ayos lang, sige, huwag kang lumuhad. Hiniling ni Ye Fan na tumayo ang lahat. Kaagad, mula sa singsing na imbakan, isang tumpok ng damit at pagkain, mga bagay na ginagamit ng mga lalaki, babae at bata, ay inilabas at inilagay sa bakuran. Ah! Yung Oshuang, halika rito, pamilyar ka sa mga tao dito, tulungan mo akong hatiin ang mga bagay, bati ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Oshuang, pinunasan niya ang kanyang mga luha, at medyo nagulat at napakilos, Ye Concubine. May ipinadala ka pa rin sa amin. Sino ang masama ang pakiramdam sa iyong bakuran? Tutulungan kita ngayon upang makita kung ito ay mapapagaling. Oo, tutulungan kitang mag-diagnose at magpagamot. Walang pera, muling sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ng mga sibilyan sa bakuran, maraming tao ang napaiyak, at sunod-sunod silang nagtipon-tipon. Huwag kang mag-alala, isa-isa ka. Anong ingay? Aalis na ako. Sigaw ni Ye Fan, tumahimik ang grupo, at isa-isa silang pumila para kumuha ng gamit at magpatingin sa doktor. Si Auhan ay nag-iisa, nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa mga tao sa bakuran, napapaligiran ni Ye Fan, ang mga mukha na puno ng luha ng pasasalamat ay tila nag-iisa at wala sa lugar. Naglabas si Guqing ng panyo at lumapit sa tabi ni Auhan, tahimik na sinabi, Brother Auhan, panasan mo ito. Kapag tapos ka na, pumasok ka at maghilamos. Ibinaba ni Auhan ang kanyang ulo at kinuha ang mabangong panyo, na may hiya at emosyon sa kanyang mga mata, Miss Gu. Hayaan mo akong makita muli. Mukhang nahihiya ka. Ayos lang, tapos na ang lahat, wala ka nang magagawa kundi ang. Huwag mag-alala, kung gagawa si Ye Concubine, hindi na babalik si Luo Hongfei, mahinang sabi ni Guqing. Sino ang mag-aakala, nakasimangot si Auhan at sumulyap kay Ye Fan, na napapaligiran ng mga tao, at malamig na sinabi, sila ang mga napili, ang mga maharlika ng angkan, gusto lang nilang suhulan ang puso ng mga tao, paano nila tayo matutulungan ng mga sibilyan? Kapatid na Auhan. Huwag mong sabihin iyan, kung gusto talaga ni Consort Ye na suhulan ang puso ng mga tao, hindi na kailangang makipaggulo kay Luo Hongfei ngayon lang. Bamantong hininga si Guqing, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na gagawin niya iyon. Gawin mo lang. Kung hindi ako tagapangkaraniwang tao, paano ako mapapahiya ni Luo Hongfei? Hindi ako nagkukulang ng lakas para talunin si Luo Hongfei, ang kulang sa akin ay isang marangal na katayuan. Ang lakas makipag-duel gamit ang Jade Talisman. Miss Gu, wait and see, kapag nakagawa na ako ng magagandang tagumpay at naging master, babayaran ko si Luo Hongfei sa lalong madaling panahon. Sabi ni Auhan na may ambisyosong tingin. Ngumiti si Guqing at tumango, naniniwala akong tiyak na makakamit ni Kuya Auhan ang kanyang mga layunin. Ngumiti si Auhan at sinabing may paghanga, Miss Gu, may utang na loob ako sa iyo sa pagkakataong ito, sa hinaharap, tiyak na babayaran kita ng 2 beses. Kuya Auhan, huwag mong sabihin, wala naman akong naitulong, sa totoo lang, this time, it ay talagang salamat sa tulong ni Ye Concubine at ng kanyang asawa, at tumulong ang Marquis ng Zhenbei. Kung gusto mong magpasalamat, go lang. Salamat, Concubine Ye. Sabi ni Guqing, binanggit si Ye Fan. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Auhan, na may disdain sa kanyang mga mata, Miss Gu, huwag kang magpabulag-bulagan sa mga maharlikang ito, huwag mong kalimutan, ikaw at ang aking pamilya ay nasira, sino ang mga biktima. Gusto lang nila akong ipanalo para matulungan ko sila para maging toro at kabayo, gusto ko rin ang mga koneksyon sa likod ni Din Kong. Pupunta ako sa hukbo upang patunayan ang aking sarili, mananalo ako sa lahat sa pamamagitan ng aking lakas, at hinding-hindi ako magiging lingkod ng mga maharlikang ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.